Si Asahi ay isang pangit at walang kwentang batang lalaki na walang anumang taglay na magandang talento, ngunit isang araw, aksidente siyang nabangga ng maalamat na si Trakkon at muling nagkatawang tao sa ibang mundo. Habang siya'y nahuhulog sa kalangitan, isang malakas na kasanayan ang nagising sa loob niya, isang kapangyarihang nagligtas sa kanya sa mga huling sandali. Gayunpaman, pinili ni Asahi na itago ang kanyang kakayahan, at nagkunwari siyang isa lamang siyang ordinaryong binata. Lumipat ang kwento sa isang nayon na tuluyang nawasak, at bawat sundalong nakahimpil doon ay pinaslang ng mga halimaw. Gayunpaman, hindi pa doon natapos ang massacre pagkat hindi pa rin nasisiyahan ang mga halimaw, kaya naman hinanap at tinugis nila ang bawat natitirang taga-nayon, pinapatay sila isa-isa, nang walang kahit kaunting bakas ng awa. Habang naghahanda ang mga orc upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, isang adventurer ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Ang pangalan niya ay Asahi, at walang pag-aalinlangan, pinili niyang harapin sila ng mag-isa. Hayagang humagalpak ng tawa ang mga halimaw, at walang pakundangan siyang tinutuya. Sinabi nila rito na wala siyang pag-asang manalo, dahil masyado siyang mahina para kalabanin sila ng mag-isa. Hindi natinag, binalaan sila ni Asahi na lumayo, nagbanta na pagsisisihan nila kung lalapit pa sila. Isa sa kanila ang sumugod kay Asahi ng walang pag-aalinlangan, ngunit bago pa man ito makahawak sa kanya, isang napakalaking bato ang marahas na bumulusok sa lupa, at tumusok diretso sa nilalang na kaagad nitong ikinamatay. Ang nagpakawala ng pag-ataking iyon ay si Maya, ang nakatatandang kapatid ni Asahi. Kalmado siyang nakalutang sa hangin, at gamit ang makapangyarihang mahika, napatay din niya ang pangalawang orc. Pagkatapos, inihanda niyang muli ang sarili upang harapin ang pangatlo, ngunit nanigas na ito sa matinding takot pagkat tuluyan itong napagtanto kung gaano kalakas ang nilalang na nasa harap niya. Sa puntong ito, bumalik sa nakaraan ng kwento, kung saan makikita si Asahi na sinasagip ang isang batang babae na muntik ng mabangga ng isang rumaragasang kotse. Itinulak niya ito palayo sa panganib, ngunit nabangga siya ng sasakyan na nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Habang palayo ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, napansin niya na ligtas at buhay pa ang dalaga, kaya naman kahit papaano nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Naalala niya bigla ang kanyang kapatid na si Maya, at iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nalaman nito ang biglaan niyang pagkamatay. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan, at sa isang kislap mata, siya ay napunta sa isang kakaibang mundo. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang mga nilalang na sa pantasya niya lamang nakikita, tulad ng mga dragon at mga slime. Dito niya napagtanto ang katotohanan, na tunay nga siyang muling nagkatawang tao sa isang kakaibang mundo. Labis ang nadaman niyang pananabik, kaya mahinahon na siyang nagsimulang maglakad papunta sa lungsod, ngunit habang nasa daan aksidente niyang nabangga ang isang lalaki kaya agad siyang humingi ng tawad. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iikot, napansin niyang tila pareho ang wika sa Japan sa wikang ginagamit sa mundong ito. Di nagtagal, natuklasan niya ang kinaroroonan ng Adventurers Guild, kaya napuno siya rito ng labis na kagalakan. Sinubukan niyang kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono, ngunit natuklasan niyang hindi na ito gumagana sa mundong ito, kaya't nang mapansin niyang wala na itong silbi, nagtungo siya sa isang merchant para ibenta na lamang ito. Sinuri ng may-ari ng tindahan ng aparato, at sa naging pagsusuri nito na pagkamalan niya itong isang bihira at misteryosong artifact, kaya't binili niya ito sa halagang 500 barya. Gamit ang pera, napagdesisyonan niyang bumili ng isang set ng baluti, gayon din ng isang bagong espada. Di nagtagal, tumungo siya sa Adventurers Guild, kung saan siya sinalubong ng isang magandang receptionist. Nang ipaliwanag ni Asahi na ito ang unang araw niya bilang isang adventurer, tiniyak sa kanya ng receptionist na wala siyang magiging problema. Binigyan niya ito ng isang registration form, at opisyal niya itong inirehistro bilang ganap na adventurer. Matapos yun, nagrekomenda siya kay Asahi ng isang simple at madaling misyon, kung saan kinakailangan lamang nito na manghuli at tumalo ng mahihinang kuneho sa labas ng lungsod. Gayunpaman, paglagpas pa lang ni Asahi sa bungad ng lungsod, may nakaharap kaagad itong isang totoong dragon. Bagamat medyo maliit ang laki nito, isa pa rin itong dragon, kaya agad siyang binalot ng takot na nagresulta sa pagtakbo niya palayo. Hindi siya hinayaan ng dragon na makatakas, kaya't walang humpay siya nitong hinabol at walang pakundangan pang binato ng mga bolang apoy. Nagawa naman ni Asahi na umiwas sa mga pag-atake ng dragon, bago siya nagtago sa likod ng isang malaking bato. Dito, tinamaan siya ng matinding realidad, at napagtanto niya kung gaano talaga siya kahina bilang isang adventurer. Napansin niyang wala siyang espesyal na kasanayan, at wala ring pambihirang kapangyarihan na makapagliligtas sa kanya mula sa sitwasyong ito. Nang makita siyang muli ng dragon, lumapit ito sa kanya upang tuluyan siyang paslangin. Dahil sa kawalan ng pag-asa, dumampot si Asahi ng isang bato, at buong lakas niya itong inihagis sa nilalang. Ngunit,
Hindi naging epektibo ang pag-atake nito, kaya naman naghanda na ang dragon na magbigay kay Asahi ng isang huling pag-atake upang wakasan na siya ng tuluyan. Sa mismong sandaling iyon, sumigaw si Asahi ng buong lakas, desperadong tinawag ang pangalan ng kanyang kapatid at nagmamakaawa kay Maya para sa tulong. Bigla, isang napakalaking bilog ng mahika ang nabuo sa hangin, at sa mga sumunod na sandali bigla na lamang lumitaw sa harap niya ang dalagang si Maya. Katapos ng nangyari, kapwa sila nakaramdam ng labis na kagalakan sa muli nilang naging pagkikita. Gayunpaman, walang naging pake ang dragon sa muli nilang pagkikita, sa halip diretso pa nitong sinugod si Maya gamit ang buong lakas. Walang kahirap-hirap namang naiwasan ni Maya ang pag-atake ng dragon, at habang gumagalaw siya, isang napakalaking daluyong ng kapangyarihan ang damaloy sa kanyang katawan. Upang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid, nagtipon siya ng mahika ng apoy sa kanyang nakakuyom na kamao at nagpakawala siya ng isang suntok patungo sa dragon. Sa lakas ng naging pag-atake ni Maya, kaagad nitong napaslang ang kaawa-awang nilalang. Napuno ng mga tanong ang kanyang isipan, at ang pinakamabigat niyang tanong ay kung paano raw lumitaw sa mundong ito ang kapatid niyang si Maya. Noong una, inakala niyang ilusyon lamang ang nakikita niya, ngunit, nang lumapit si Maya at bigla na lamang siyang niyakap, ang init ng paghaplos nito ang nagpamulat sa kanya ng katotohanan na totoo ngang ang kapatid niyang babae ang kasalukuyang nasa harapan niya. Nang tanungin niya ito kung paano raw siya napunta sa mundong ito, ipinaliwanag ni Maya na ang katawan raw ni Asahi ay buhay pa rin at kasalukuyang nasa ospital. Narinig niya itong nagsasalita, bumubulong ng mga kakaibang bagay patungkol sa ibang mundo kaya't doon niya pinaghinalaan na ang kaluluwa nito ay kasalukuyang nasa ibang lugar. Walang pag-aalinlangan, tinalikuran niya ang lahat at sumugal na sumunod kay Asahi patungo sa ibang mundo. Nang marinig ito ni Asahi, napagtanto niyang wala pa ring malay ang katawan niya sa kanilang orihinal na mundo. Gayunpaman dahil sa mga nasaksihan niya sa mundong ito mas ninanais niya na ngayon na umuwi kasama ang kanyang kapatid. Nang tanungin niya si Maya kung paano sila makakauwi, mahinahon nitong sinabi na wala raw siyang naiisip na ideya. Natigilan si Asahi sa sagot ni Maya, sapagkat pumunta ito rito na hindi man lang alam kung paano sila makakabalik. Gayunpaman, hindi na raw mahalaga pa kay Maya kung makauwi pa sila o hindi na, sapagkat ang mas mahalaga raw sa kanya, ang siguraduhing ligtas si Asahi sa kahit anumang oras. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Asahi na wala palang plano ang kanyang kapatid sa simula pa lang. Magkaganon pa man, tinanggap niya na lamang ang sitwasyon, at nagpasya na lamang siyang simulan ng panibago niyang pakikipagsapalaran kasama si Maya. Pagbalik ng eksena sa kasalukuyan, ipinakita na tinapos na ni Maya ang huling natitirang halimaw. Inamin rito ni Maya na ang kanyang galit ay hindi raw para sa mga taga-nayon na nagdusa sa mga halimaw, kundi para kay Asahi na minaliit ng mga halimaw. Pagkatapos ng labanan, napansin ni Maya ang isang maliit na gasgas sa pisngi ni Asahi, kaya't sa labis na pag-aalala, hinimok niya itong gumamit na ng healing potion. Sinabi ni Asahi kay Maya na hindi na raw kailangan ng healing potion, sapagkat gagaling din naman ito kung huhugasan niya ng kaunting tubig. Bilang tugon, panunukso niyang sinabi na pwede na lang niyang dilaan ang buong mukha nito, habang mapaglarong hinahangaan ito gaya ng dati. Samantala, isa sa mga dalaga sa nayon ang nagkamaling maniwala na si Asahi ang tumalo sa mga halimaw, kaya't di nagtagal, pinaniwalaan rin ito ng lahat kaya't pinuri siya ng mga taga-nayon bilang bayaning nagligtas sa nayon. Nang bumisita si Asahi sa Adventurers Guild, binati siya ng lahat ng naroon. Mabilis na kumalat ang nagawa niyang kabayanihan, kaya't siya ay napromote sa mataas na ranggo, nang maibigay sa kanya ang isang insignia na sumisimbolo sa kanyang bagong katayuan. Binigyan din siya ng isang mahigpit na babala na sino man raw na mahina na nagkukunwaring malakas, ay tiyak na mamamatay kaagad. Biglang natakot si Asahi sa narinig niyang babala, kaya naman ayaw na ayaw niyang may makatuklas ng tunay niyang kahinaan at mahatulan siya ng kamatayan. Pag-alis nila ng guild, itinanong niya kay Maya kung maaari ba raw nitong itago ang kanyang kapangyarihan upang mapaniwala ang iba na siya ang tunay na bayani. Nang hilingin ni Asahi kay Maya kung maaari rin ba raw niyang makita ang datos ng kasalukuyan nitong lakas, naunawaan ito ng dalaga kaya't malugod niyang ipinakita kay Asahi ang kanyang status panel. Ikinagulat ni Asahi nang makita niyang walang anumang numerong ipinapakita ang mga abilidad ni Maya, kaya't nang sandaling iyon, napagtanto niya na ang kapangyarihan ng kanyang kapatid ay labis na nangingibabaw, na maging ang mismong sistema ay hindi na ito kaya pang sukatin. Isang matinding pagkadismaya ang bumalit sa kanya, pakiramdam niya ay isa lamang siyang pangalawang tauhan, samantalang ang kanyang kapatid na si Maya ang malinaw na tunay na bida sa mundong ito. Gayunpaman hiniling niya kay Maya na mangako raw ito na hindi niya kailanman ihahayag ang kanyang kapangyarihan sa iba, na tinanggap naman ni Maya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nun, nakakita sila ng isang grupo ng mga adventurer na dumadaan, hinahangaan ng lahat ng nakapaligid sa kanila. Mula sa isang merchant,
Nalaman ni Asahi na sila ang pinakamalakas na adventurers na kasalukuyan ng naghahanda upang lumaban sa hukbo ng mga demonyo. Sinimulang isipin ni Asahi na kung matatalo nila ang hari ng mga demonyo, maaaring makabalik sila ng kanyang kapatid sa kanilang orihinal na mundo. Gayunpaman, seryosong tiningnan siya ng merchant, at sinabi sa kanya na ang pagtalo sa hari ng mga demonyo ay hindi madali o simple lamang na tulad ng iniisip nito. Ang pinuno ng grupong iyon ay nagngangalang Siegfried, at naabot na raw nito ang pinakamataas na ranggo, na nagpatanyag sa kanyang pangalan sa mga adventurers na nasa lahat ng dako. Pagkaalis ng grupo, biglang sumulpot ang isang lasing na lalaki, sinimulan nitong insultuhan si Siegfried, na nagdulot ng malaking kaguluhan na ikinasira ng isang tindahan na pagmamay-ari ng isang inosenteng lalaki na wala namang ginawang masama. Kumalat ang takot sa mga tao, sapagkat ang lasing na lalaki ay dating isang adventurer na may ranggong ghoul. Sa puntong ito, sinabi ng merchant sa mga tao na si Asahi ay may ranggo rin bilang ghoul, kaya't wala raw silang dapat ikabahala sapagkat kayang-kaya naman raw silang protektahan ni Asahi. Lahat ng tao ay tumingin kay Asahi ng may paghanga, ngunit sa loob-loob niya, labis na siyang nakakaramdam ng pagkabahala na baka dito na mabunyag na hindi naman talaga siya totoong malakas. Hayagan siyang ipinahiya ng kriminal sa harap ng lahat, kaya't labis itong ikinagalit ni Maya. Nang balak na ni Maya na ito'y turuan ng leksyon, hiniling sa kanya ni Asahi na huwag na siyang lumikha pa ng kaguluhan at huwag na rin raw niyang palalain pa ang sitwasyon. Para maiwasan ang paglala ng sitwasyon, hiniling ni Asahi kay Maya na tulungan siya nitong magampanan ang kanyang papel bilang bayani, at bilang kapalit, nangako siya kay Maya na ibibigay niya ang anumang hilingin nito. Humakbang si Asahi upang harapin ang lalaki, habang inaalalayan naman ito ni Maya gamit ang nakatagong mahika. Hindi napansin ng mga manonood ang ginagawa ni Maya, sa halip, sa kanilang paningin, si Asahi mismo ang siyang gumagamit ng makapangyarihang mahika. Nang makita ng lalaki ang malakas na kapangyarihan na bumabalat kay Asahi, nanginig ito sa takot kaya't mabilis siyang tumakas palayo sa lugar. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga tao habang pinupuri si Asahi, at malakas na sinisigaw ang kanyang pangalan. Nang gabing iyon, ipinaalala sa kanya ni Maya ang pangakong kanyang binitiwan. Sinabi niya kay Asahi ang kanyang hiling, at yun ay ang paghingi niya rito ng isang halik. Bahagyang natigilan si Asahi sa biglaang pagkagulat, at hindi siya sigurado kung paano siya tutugon. Samantala, makikita ang isang makapangyarihang babaeng demonyo na mag-isang tumapos sa isang napakalaking dragon. Ipinahayag niya na nakaramdam siya ng isang napakalaking daluyong ng enerhiya na bigla na lamang lumitaw sa mundo, at nasasabik na raw siyang makilala ang may-ari nito sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng ilang araw, nilabanan ni Asahi ang mga slime, at sa pagkakataong ito nagawa niyang makatalo ng isa, nang nag-iisa lamang. Naroon din si Maya, at sa isang malakas na pagsabog na nilikha nito, kaagad nitong nabura ang 12-dosenang mga slime. Sa kabilang dako, makikitang nakikipaglaban ang pinakamalakas na manlalakbay na si Siegfried, ngunit sa katagalan ng laban nagawa nilang matalo kontra sa isang demonyong babae. Sinubukan niya itong atakihin gamit ang kaunting lakas na natitira sa kanya, ngunit sa taas ng antas ng demonyo, walang kahirap-hirap nitong tinalo ang grupo ni na Siegfried nang hindi man lamang pinagpapawisan. Pagkatapos ng laban, nagsimula siyang maghanap ng bago at mas malakas na kalaban na tunay na makapagpapasigla sa kanya. Samantala, habang kasalukuyan ng pauwi sina Asahi at Maya, napaubo ng sandali si Maya, ngunit ipinag-alala ito ni Asahi kaya naman iniabot niya rito ang kanyang jacket upang ito'y bahagyang mainitan. Tuwang-tuwa si Maya sa nagawa ni Asahi, kaya naman masaya niya itong niyakap ng mahigpit. Kinabukasan, habang abala si Maya sa paglalaban ng mga damit, bigla niyang napansin na hindi na niya maramdaman ang presensya ni Asahi sa bahay. Pagpunta niya ng kwarto, nakakita siya rito ng sulat na nagsasaad na lumabas lamang raw si Asahi saglit upang maglakad-lakad. Dahil dito, inihagis niya ang sarili sa kama ni Asahi, inamoy ang mga kumot, at kumilos ng kakaiba, walang kamalay-malay sa kanyang ginagawa. Nang sandaling iyon, si Asahi naman ay kasalukuyang nasa Adventurers Guild, at hinahanapan nito ni Tanya ng angkop na misyon na para sa kanya. Paulit-ulit sa kanyang iminungkahi ni Tanya ang mga napakahihirap na misyon, mga misyon na imposibleng matapos ni Asahi nang wala ang tulong ng kanyang ate. Sa huli, nirekomenda ni Tanya ang isang madaling gawain, at tinanggap naman ito ni Asahi nang walang pag-aalinlangan. Ang misyon ay ang mangalap ng isang uri ng kabute, kaya agad siyang nagtungo sa kagubatan at nagkolekta ng marami nang walang anumang kahirap-hirap. Habang siya'y nangangalap, napansin niya ang isang babala na nagpapahiwatig ng presensya ng mga mapanganib na oso. Bigla, isang napakalaking oso ang lumitaw sa harap niya, kaya't bigla siyang napatakbo palayo upang iligtas ang kanyang buhay bago pa siya tuluyang lamunin. Dahil sa kawalan ng pag-asa, sinubukan niyang ibato ang mga kabute na dala niya,
ngunit masaya lamang itong kinain ng oso na parang isang masarap na pagkain. Sa sumunod na sandali, ang oso ay tinamaan ng isang napakalakas na mahika, at sa lakas ng naging impact aksidenteng bumagsak si Asahi sa lupa. Dala ng isang pamilyar na sensasyon, inakala ni Asahi na iniligtas siya ng kanyang ate, kaya't labis niya itong pinasalamatan habang tinatawag niya ang pangalan nito. Ngunit nang mas masusi niya itong tingnan, napagtanto niyang hindi si Maya ang dalagang kasalukuyan niyang nakikita. Dahil sa takot, agad siyang humingi ng tawad sa kanyang nasabi, ngunit hindi nagalit sa kanya ang dalagang demonyo, at sa halip, natuwa pa ito nang marinig niyang tinawag siya ni Asahi bilang ate. Nagpasalamat si Asahi sa pagliligtas ni Killmarya sa kanya sa tamang oras, ngunit sa kalagitnaan ng kanilang usapan biglang lumitaw sa harap nila ang isa pang grupo ng mga oso. Hinawakan ni Killmarya si Asahi at inihagis ito ng mataas sa ere, pagkatapos ay nilipol niya ang mga oso gamit ang mapaminsalang mga spell. Pinaslang niya silang lahat sa isang pag-atake, pagkatapos ay tiniyak niya namang nanatiling ligtas si Asahi. Pagkatapos nito, lumitaw ang pinuno ng mga oso, kaya't halatang nasasabik si Killmarya na harapin siya. Nagpakawala ang oso ng isang malakas at mapanganib na atake, ngunit pinrotektahan ni Killmarya si Asahi at hinirangan niya ito gamit ang isang matibay na mahiwagang kalasag. Pagkatapos ay gumanti siya ng atake gamit ang brutal na puwersa, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na tuluyang tumapos sa oso. Namangha si Asahi sa kapangyarihang taglay ni Killmarya, at hindi siya makapaniwala nang matuklasan niyang may ibang taong may taglay na lakas na maihahambing sa lakas ng kanyang kapatid na si Maya. Sa kabilang banda, si Killmarya ay nakaramdam ng bahagyang pagkadismaya, sapagkat ang nakaharap niyang kalaban ay masyadong mahina at mas mababa sa kanyang antas. Nang marinig ni Asahi ang nasabi ng dalaga, nalaman niya na si Killmarya ay isa pala sa 6 na dakilang pinuno ng mga demonyo. Bigla siyang natigilan sa naging revelasyon, ngunit binigyan siya ni Killmarya ng katiyakan at sinabi sa kanya na hindi niya kailanman inaatake ang mga mahihinang nilalang. Ipinaliwanag niya din na matagal na niyang hinahanap ang isang lalaking nagngangalang Asahi. Ito'y ay matapos raw niyang marinig ang mga bulong-bulungan na ito ay napakalakas. Tahimik na sinubukan ni Asahi na tumakas, subalit aksidente niyang nahulog rito ang kanyang rank badge. Nang mapansin ito ni Killmarya, kinuha niya ito at binasa ang pangalang nakasulat rito. Sa ilang sandali, dito niya napagtanto na ang binata palang nasa kanyang harapan, ay ang mismong hinahanap niyang makapangyarihang adventurer. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Maya na nasa panganib ang kanyang kapatid, kaya naman hindi siya nag-alinlangang pumunta sa kinaroroonan ni Asahi. Sinimulan ni Killmarya na habulin si Asahi, ngunit biglang lumitaw si Maya sa kanilang harapan, kaya't nakaramdam si Asahi ng labis na ginhawa nang makita niya ito. Agad na napagtanto ni Killmarya na si Maya ay nagtataglay ng kakaibang antas ng kapangyarihan, ngunit sa paningin ni Maya, inakala niyang sinusubukan ni Killmarya na akitin ang kanyang kapatid, lalo na dahil sa kanyang malaswang kasuotan. Mula sa sandaling iyon, ang sitwasyon ay lumala at naging isang malaking kumprontasyon. Unang sumalakay si Killmarya kay Maya, ngunit direktang hinarang ni Maya ang naging pag-atake nito. Pareho silang nabigla, at hindi sila makapaniwala na halos magkapantay ang kanilang mga kapangyarihan. Nakaramdam si Killmarya ng tunay na pananabik, at labis siyang natuwa sapagkat sa wakas ay nakahanap na siya ng karapat-dapat na kalaban. Ang kanilang lakas ay labis na nakakabighani kaya't ang nakapalibot sa kanilang lugar ay tuluyan nilang nawasak, habang ang kanilang mga pag-atake ay paulit-ulit na nagbabanggaan. Si Killmarya ay bumagsak sa lupa at ipinahayag na gagamitin na niya ngayon ang kanyang tunay na kapangyarihan. Tinawag niya ang pinakamalakas na spell na taglay niya, isang napakalaking globo ng nagliliyab na apoy, at pinakawalan ito kay Maya gamit ang lahat ng mayroon siya. Gumanti si Maya gamit ang kanyang signature technique na tinatawag na Big Sister's Whirlwind. Sa huli, natalo niya si Killmarya kaya't tinanggap nito ang kanyang kapalaran. Akmang tatapusin na sana siya ni Maya, ngunit pinigilan ito ni Asahi at nagmakaawa na huwag itong gawin. Nabigla si Maya sa pagnanais ni Asahi na iligtas si Killmarya, lalo na't naniniwala siyang sinusubukan itong akitin ni Killmarya. Ipinaliwanag ni Asahi na hindi siya kailanman sinubukang akitin ni Killmarya, at sa katunayan 2 beses pa raw siya nitong niligtas mula sa mga halimaw. Wala namang interes si Killmarya sa pagtulong na ginagawa ni Asahi. Ngunit ipinaalala ni Asahi sa kanya na tinawag niya itong ate kanina kaya't dapat rin itong makinig sa kanya. Kahit naguguluhan, sinunod ni Maya ang nais ni Asahi na huwag nang tapusin pa si Killmarya, pagkatapos ay magkasama na silang umuwi at bumalik ng lungsod. Natuwa naman si Killmarya nang makilala sila, at labis niya ring ikinagagalak na nakasalamuhan niya ang dalawa kahit sa kaunting sandali. Habang nasa daan, sinabi ni Asahi kay Maya na personal niya raw itong ipagluluto ng hapunan. Kaya tuwang-tuwa ang dalaga at hindi na siya makapaghintay sa mga pagkain na ihahain ni Asahi. Habang kumakain,
Pinuri ni Maya ang luto ni Asahi, sapagkat mas masarap pa raw ang mga kabute na personal nitong tinipon kumpara sa nabibili sa palengke. Kinabukasan, makikita si Asahi na kasalukuyang tumatakbo palayo sa isang mahinang goblin. Sinubukan niya itong atakihin gamit ang isang bato, ngunit dahil sa hina ng kanyang pagbato halos hindi nito nagawang maapektuhan ng goblin. Ilang sandali, isang grupo ng mga goblin ang bigla na lamang lumitaw at kaagad siyang inatake. Sa sandaling iyon, dumating si Maya at sinagip siya ng walang kahirap-hirap, gamit ang kanyang makapangyarihang mga kasanayan nang hindi man lang pinagpapawisan. Kalaunan, tiningnan ni Asahi ang kanyang status at natuklasan na ang kanyang level ay umabot na sa 10. Bahagya namang naguluhan si Maya, sapagkat sa kabila raw ng napakaraming halimaw na nagawa niyang matalo, hindi man lang gaanong tumaas ang kanyang antas. Doon napagtanto ni Asahi ang katotohanan, na ang pag-unlad ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming kalaban ang nagawa nilang mapaslang, kundi ay sa kung gaano kalaking pinsala ang personal nilang naidulot. Nagboluntaryo si Mayang tumulong kay Asahi upang ito'y lumakas pa, sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ni Asahi. Ngunit, kaagad tumanggi si Asahi sa alok ni Maya, sapagkat hindi raw niya gusto na siya'y atakihin. Sa halip, ibinahagi na lamang niya na susubukan na lang raw niya na mas pagbutihin pa ang kanyang sarili, at mag-focus sa pag-aaral ng mga bagong kasanayan ng mag-isa. Gayunpaman, patuloy pa rin si Maya sa pang-aasar sa kanya, kaya't napagdesisyonan na niyang gumamit ng isang skill na tinatawag na escape. Mas lalo naman itong ikinasabik ni Maya, kaya't kalaunan muli niya itong nahuli. Nang subukan muli ni Asahi na gumamit ng escape, nabigo ito sapagkat wala na siyang natitirang sapat na mahiwagang enerhiya. Pagkatapos nun, nagtungo si Asahi sa Adventurers Guild, ang layunin niya ay mas lalo pang lumakas, nang sa gayon hindi na siya maging pabigat pa sa kanyang kapatid na si Maya. Naisip niya na ang pagsali sa isang adventuring party ay maaaring makatulong sa kanya na mas mabilis na lumago. Habang iniisip niya ang pakikipaglaban kasama ang isang tunay na pangkat ng mga adventurer, pinuto ni Tanya ang kanyang iniisip at tinanong kung naghahanap ba siya ng isang pangkat. Ipinaliwanag niya na ang anumang pangkat ay kailangang maging balanse, at binigyan siya ng isang halimbawa na katulad ng makapangyarihang Balmunch Party. Ang grupong iyon ay walang iba kundi ang koponan ni Siegfried, binubuo ito ng isang matibay na tagapagtanggol, isang salamangkero na may kakayahang magpagaling at magpalakas ng mga kakampi, isang ranged archer, at ang kanilang pinuno na si Siegfried, na lumalaban sa mga harapang mga pag-atake. Humanga si Asahi sa kanilang lakas, ngunit sinabi sa kanya ni Tanya ang totoo, kung saan natalo umano ang Balmunch Party ng Demon Army ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Natigilan si Asahi, hindi niya kailanman inakala na ang pinakamalakas na grupo ay matatalo ng ganun na lamang kadali. Dahil sa pagkaunawang iyon, pinagdudahan niya ang lahat, inisip niya kung dapat pa ba siyang sumali sa isang party, o magpatuloy na lamang sa paglalakbay ng mag-isa. Habang siya'y naglalakad, napansin niya ang isang lasing na lalaki na nakikipagtalo sa isang grupo ng mga kriminal na nagtatangkang magnakaw sa kanya, kahit na malinaw na wala siyang pera, sinubukan ni Asahi na tumulong sa pamamagitan ng pambabato sa mga kriminal. Galit na galit ang mga kriminal kaya hinarap siya, biglang sumugod ang lasing na lalaki sa laban, gamit ang mabilis at tumpak na mga suntok, napatumba niya ang dalawa sa loob lamang ng ilang segundo. Nang umatake ang pinuno ng gang, hinawakan ng lalaki ang sandata gamit ang kanyang mga kamay, at tinamaan niya ito ng diretso sa mukha. Nang tuluyang matapos ang laban, sa wakas ay kumalma ang lalaki at ibinalik ang kanyang espada. Dito lamang napagtanto ni Asahi ang katotohanan, na ang lalaking ito ay walang iba kundi ang adventurer na si Siegfried. Dinalhan siya ni Asahi ng tubig at tinulungan siyang unti-unting bumalik sa dati niyang katinoan, nagpasalamat si Siegfried sa kanya, at habang nag-uusap sila, inamin niya na hindi na raw karapat-dapat sa kanya ang kanyang pangalan o ang mataas na ranggo na minsan niyang dinala. Inamin niya na natalo siya ng isa sa mga pinuno ng mga demonyo, isang demonyong mas malakas kaysa sa inaasahan niya, inasahan ng lahat na matatalo niya ang hari ng mga demonyo, ngunit sa huli, binigo lamang niya sila. Sinubukan ni Asahi na palakasin ang loob niya, ipinaalala sa kanya na kahit siya'y nabigo, kahit papaano ay nakaranas na siya ng hindi mabilang na mga pakikipagsapalaran kasama ng kanyang pangkat. Ngunit, isiniwalat ni Siegfried ang katotohanan tungkol sa kanyang grupo. Ipinaliwanag niya na mahilig sa mga party at nightlife ang salamangkerong si Mimosa, kaya't sinasayang raw nito ang halos lahat ng pondo ng kanilang pangkat. Kahit na nabuhay ng 150 taon ng duwende na si Shula, tila isa pa rin itong bata na palaging naninigaw ng walang malinaw na dahilan. Tungkol naman sa tagapagtanggol na si Gord, hindi ito kailanman nagsalita dahil sa matinding problema sa komunikasyon, hanggang sa puntong hindi man lang niya ito nakita ng walang suot na baluti. Pagkatapos raw ng kanilang huling naging laban, tuluyan nang nagkawatak-watak ang grupo, at bawat miyembro ay tuluyan nang naghiwa-hiwalay ng landas. Nang marinig ito ni Asahi,
Napagtanto niya na ang katotohanan ay hindi palaging katulad ng nakikita. Di nagtagal, pinili niyang huwag nang pahabain pa ang usapan, nagpaalam na siya kay Siegfried at hiniling na magpahinga ito at magkaroon ng mas magandang araw sa hinaharap. Pagkatapos nun, nagpa siya si Asahi na tumanggap ng isang bagong quest mula sa guild. Bigla, ipinaalam sa kanya ni Tanya na may mga dragon na nagsimulang umatake sa isang kalapit na nayon. Gusto sanang tawagin ni Asahi ang kanyang kapatid na si Maya, ngunit ang misyon ay naitalaga na sa kanya bago pa siya nagkaroon ng pagkakataon. Napilitan siyang harapin ng isang grupo ng mga dragon ng mag-isa, na labis niyang ikinabahala sapagkat wala rito si Maya upang siya'y protektahan. Nang tila malubha na ang sitwasyon, muling lumitaw si Kilmaria, at iniligtas siya nito sa pangalawang pagkakataon. Nagpasalamat si Asahi sa kanya, kasabay nun ibinalik naman rito ni Kilmaria ang rank badge na nahulog ni Asahi noong nakaraan. Bago pa siya makahinga ng maluwag, mas marami pang dragon ang bigla na lamang lumitaw. Ngunit sa puntong iyon, tuluyan nang dumating si Maya at agad silang nilipol. Naramdaman raw niyang nasa panganib ang kanyang kapatid, kaya agad siyang nagmadali upang ito'y puntahan. Sinubukan naman siyang hamunin muli ni Kilmaria, ngunit hindi siya pinansin ni Maya pagkat ang buong atensyon nito ay nakatuon lamang kay Asahi. Nang paalis na sila, pinigilan sila ni Kilmaria, ngunit dito napansin ni Maya ang maikling damit nito kaya naman kaagad niyang tinakpan ang mga mata ni Asahi. Ayaw ni Maya na makita ni Asahi ang mababaw na damit ni Kilmaria, ngunit katwiran ni Kilmaria na pati naman raw si Maya ay nakasuot din ng maikling damit. Kalmado itong sinagot ni Maya, at winika niyang gusto raw kasi ni Asahi ang mga ganitong klase ng damit. Nang marinig ito ni Kilmaria, tinitigan niya si Asahi at inakala niyang isa itong manyak na binata. Patuloy na hinamon ni Kilmaria si Maya, ngunit muli itong tinanggihan ng dalaga sa ikalawang pagkakataon. Sa puntong iyon, nagpa siya si Kilmaria na bihagin si Asahi, at niyaya niya itong sumama na lamang sa kanya at iwanan na lamang si Maya. Walang babala, sinuntok ni Maya si Kilmaria sa mukha, na kaagad na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Batid ni Maya na hindi talaga masama si Kilmaria, ngunit malinaw na wala talaga itong balak tumigil kaya naman pinagbigyan niya ito sa hinihiling nitong isang laban. Sa gitna ng kaguluhan, bigla na lamang sinunggaban ng isang dragon si Asahi at lumipad sa kalangitan. Nang makita ito ng dalawang dalaga, hininto nila ang kanilang kasalukuyang laban at kaagad nila itong hinabol. Tinamaan ni Maya ang dragon gamit ang isang malakas na kidlat, habang sinagip naman ni Kilmaria si Asahi sa huling mga sandali. Matapos itong iligtas, gusto na ni Maya na umuwi, habang gusto naman ni Kilmaria na ipagpatuloy ang paglalaro kasama nila. Sa puntong iyon, ginamit ni Asahi ang escape spell na natutunan niya kamakailan. Humanga si Kilmaria sa kakayahan nitong gumamit ng teleportation, kaya't ngumiti siya at pansamantalang nagpaalam. Gumaan ang pakiramdam ni Asahi, sapagkat kahit papaano sa wakas ay naging magkaibigan na rin sila sa huli. Pagkatapos nun, ipinahayag ni Asahi na ayaw na raw niyang sumali sa kahit anong pangkat na mahilig sa mga pakikipagsapalaran, sa halip mas gusto na raw niya ngayon na gumugol na lamang ng oras kasama si Maya. Sa kasamaang palad, pagkalipas ng ilang linggo, wala nang sapat na pera si Asahi para pambayad ng kanyang upa. Napapansin na ni Tanya ang problema ni Asahi pagkat paulit-ulit na itong nangyayari at nagiging imposible ng balewalain. Dahil dito, kinausap niya ito at sinabi ang tungkol sa isang misyong babagay sa kanya. Naipaliwanag ni Tanya na ang gantimpala para sa misyon na ito ay isang buong bahay na maaari nitong matirahan, kaya't nang marinig ito ni Asahi, hindi na siya nagdalawang isip at kaagad na niya itong tinanggap. Ipinaliwanag ni Tanya na kinakailangan lamang raw nilang linisin ang isang luma at inabando ng bahay, at palayasin mula rito ang mga naninirahang masasamang espiritu. Kaagad na inihanda ni Maya ang kanyang sarili, at sumama ito kay Asahi sa pagtapos ng misyon. Habang naglalakbay, sinimulang alalahanin ni Maya ang kanilang kabataan, kung saan takot pa noon si Asahi sa mga laruan na parang multo, at naalala niya rin kung paano ito nagigising sa takot tuwing gabi, at kung paano niya ito pinapakalma hanggang sa makatulog ito muli. Nainsulto si Asahi, kaya't sinabi niya kay Maya na malaki na siya ngayon at hindi na rin siya madaling matakot sa mga maliliit na bagay. Ngunit nang sandaling dumagundong ang kulog sa kalangitan, napaigtad siya at bigla na lamang napakapit kay Maya nang hindi man lang niya namamalayan. Pinalakas ni Maya ang loob ni Asahi, ipinaliwanag sa kanya na lahat ng tao ay may mga bagay na kinatatakutan, kahit na gaano man sila katanda. Habang patuloy sila sa paglalakad, biglang naramdaman ni Asahi na parang may nagmamatsyag sa kanila mula sa likuran. Paglingon niya, napagtanto niyang pusa lamang pala ito, ngunit dahil sa matinding gulat muntik na niyang masakal ang kanyang kapatid nang hindi sinasadya. Di nagtagal, narating na rin nila ang bahay na kasalukuyang pinamamahayan ng mga masasamang espiritu. Sinubukan ni Asahi na buksan ang pinto, ngunit isang nakakatakot at nakakabahalang enerhiya ang bigla na lamang bumalat sa hangin.
Kalaunan, bigla nang lumitaw ang isang espiritu, at sinabi nito na kaya raw niyang higupin ang buhay ng mga tao. Hindi naman nagpakita ng takot si Maya, at kalmado lamang siyang humarap sa baliw na espiritu. Tinangka ng espiritu na higupin ang enerhiya ni Maya, ngunit dahil sa taglay nitong napakalakas na kapangyarihan, hindi ito kinaya ng espiritu. Dahil dito, tinangka ng espiritu na tumakas na lamang. Ipinagdiwang ng dalawa ang matagumpay nilang naging misyon, at ang pagkakaroon nila ng isang bagong bahay. Maya-maya, tinanong siya ni Asahi kung mayroon ba siyang kinatatakutan, umaasang malaman ang kanyang kahinaan. Ngunit, laking gulat niya nang sabihin nitong wala siyang anumang kinatatakutan. Mabilis na napagtanto ni Asahi na hindi seryoso si Maya, ngunit biglang binago ni Maya ang usapan at ipinahayag niya ang pagnanais niyang mahanap muli ang nakatakas na espiritu. Walang babala, muling sumalakay sa kanila ang baliw na espiritu, buti na lamang agad na nagpakawala si Maya ng mahika upang iligtas si Asahi. Ilang sandali pa, nagsimulang lumipad ang mga plato sa ere at tinamaan si Asahi, dahilan para iligtas muli ito ni Maya. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng espiritu, napansin rito ni Asahi ang kanyang kapatid na patuloy sa pag-inom ng healing potion ng walang tigil. Sa puntong ito, naunawaan na ni Asahi kung bakit palagi na lamang siyang nauubusan ng pera. Di nagtagal, muling lumitaw ang baliw na espiritu, at sa puntong ito seryoso na itong lumaban kay Maya. Unang umatake ang masamang espiritu, ngunit hinarang ito ni Maya gamit lamang ang kanyang boses. Ipinahayag ni Maya na lilipulin niya ito, ngunit tugon ng espiritu, paano raw niya gagawin ang bagay na yun kung espiritu na ang kanyang kalaban? Nagpasya si Maya na magsagawa ng isang exorcism gamit ang kanyang buong kapangyarihan, ngunit ikinabahala ito ni Asahi pagkat batid niyang madadami rito ang buong bahay. Sinubukan naman ng espiritu na nakawin ang enerhiya ni Maya, at tuluyang kontrolin ang kanyang katawan. Lumaban si Maya, ngunit sa huli nagawa pa rin itong kontrolin ng espiritu. Natigilan si Asahi sa labis na takot, sapagkat ngayong kontrolado na raw ng espiritu ang katawan ni Maya. Maaari na nitong magamit ang kapangyarihan ng dalaga na maaaring ikapanganib ng buong sangkatauhan. Sinubukan niyang gumamit ng escape, ngunit tila wala itong silbi pagkat 1 metro lamang ang napupuntahan niya sa bawat pagkakataon. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagpasya si Asahi na personal na iligtas ang kanyang kapatid. Lumapit siya sa dalaga, at sinubukan niya itong gisingin sa pamamagitan ng mga tapat na salita na nagmula sa kanyang puso. Sa sandaling yun, lumitaw si Kilmaria, na muling dumadalaw sa magkapatid kagaya ng nakagawian niya. Nang makita niya ang eksena, inakala niyang nasa isang marahas na away ang magkapatid, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Asahi ang bawat mga naganap mula sa simula hanggang katapusan. Dahil dito, iminungkahi ni Kilmaria na gamitan si Maya ng bagsik ng kanyang buong kapangyarihan, upang ito'y ganap na mapigilan. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Asahi, pagkat ayaw raw niyang masira ng tuluyan ang kanilang bagong bahay. Sa gitna ng tensyon, habang nag-uusap sina Asahi at Kilmaria, biglang inilabas ni Maya ang kanyang nakakapangilabot na aura. Nakaramdam ng hamon si Kilmaria, kaya naman nagpasya siyang harapin si Maya sa isang laban sa pamamagitan ng isang arm wrestling. Samantala, naiwan naman si Asahi na nakatayo sa sulok at hindi maintindihan ang kasalukuyang nangyayari, kaya naman ipinaliwanag sa kanya ni Kilmaria na tanging arm wrestling lamang raw ang tanging paraan upang mapalaya si Maya mula sa kontrol ng espiritu. Sinimulan niyang pukawin ang espiritu sa katawan ni Maya, kaya't opisyal nang nagsimula ang kanilang laban. Nagpakawala ang dalawa ng matinding enerhiya, na tuluyang sumira sa mga kagamitan. Taimtim namang nanalangin si Asahi, at humihiling na sana'y hindi raw gumuho ng tuluyan ang kanilang bagong bahay. Dahil sa lakas ng kanilang kapangyarihan, kalaunan, nagkaroon ng isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong lugar. Biglang inatake ni Maya si Asahi, ngunit hindi siya nagpakita ng takot sapagkat hindi niya matanggap na sinasamantala ng espiritu ang katawan ng kanyang pinakamamahal na kapatid, dahil sa taos-puso at mga madamdamin niyang mga salita, nakarating ito kay Maya, kaya naman nagbigay daan ito sa dalaga upang tuluyan niyang mabawi sa espiritu ang kontrol sa kanyang katawan. Pagkatapos nun, niyakap niya ang kanyang kapatid, ngunit nabunyag na nagkukunwari lamang pala siyang kinokontrol pa rin ng espiritu. Pagsapit ng umaga, sinabi ni Maya kay Asahi na hindi talaga siya sinapian ng espiritu at umaarte lamang siya. Humingi siya ng tawad kay Asahi, sapagkat nag-alala patuloy ito para lamang sa kanya. Maya-maya, nang magising si Kilmaria, nalaman niyang iniwan na naman siya ng magkapatid. Paglipas ng ilang araw, opisyal nang natanggap ni Asahi at Maya ang kanilang magiging bagong bahay, nagantimpala nila sa huli nilang naging misyon. Sa mga sumunod na araw, pumasok ang dalawa sa isang piitan na kilala bilang Claudio. Gumamit si Asahi ng isang bitag, ngunit isang napakalaking bato ang bigla na lamang gamulong ng mabilis patungo sa kanila.
Nagsimulang mataranta si Asahi habang tumatakbo ng mabilis, ngunit si Maya ay nanatili lamang nakalmado. Naghintay siya hanggang sa makalapit ang malaking bato, pagkatapos ay binasag niya ito sa isang sipa lamang na parabang isa lamang itong malambot na putik. Ilang sandali, bago mangyari ang lahat ng ito, si Asahi ay nasa Adventurers Guild kung saan niya nalaman na isang bagong piitan ang lumitaw kasunod ng isang kakaibang sakuna. Napagtanto niyang dulot iyon ng naging laban sa pagitan ni Maya at Kilmaria, dahilan kaya't nagpasya siyang tanggapin ang pakikipagsapalaran at galugarin mismo ang piitan, ngunit mabilis siyang naabutan ni Maya, na nakasunod sa kanyang likuran upang siya'y protektahan. Pagdating nila sa piitan, nauna si Maya kay Asahi at malinaw na sinabi na sasamahan niya ito at hindi siya iiwanang mag-isa. Pagpasok ng dalawa sa piitan, tinukso ni Maya si Asahi, at sinasadya niya itong takutin gamit ng kanyang mga salita, kaya naman si Asahi ay nagsimula ng mataranta kahit nasa mga pinakamahihinang tunog. Ibinahagi ni Maya na gusto niyang kunin ang ulo ng isang halimaw bilang souvenir, pagkatapos ay tinanong niya si Asahi kung ano talaga ang isang piitan. Ipinaliwanag ni Asahi na ang paggalugad sa piitan o dungeon ay isang pangarap para sa sinumang mahilig sa mga laro at anime. Buong kumpiyansa niyang idineklara ang kanyang sarili bilang isang eksperto sa paggalugad ng mga dungeon. Ngunit, pagkatapos niyang magsalita, isa na namang bitag ang naging aktibo, buti na lamang kaagad siyang nailigtas ni Maya sa mga huling segundo. Pagkatapos ng unang bitag, binalaan niya itong maging mas maingat. Ngunit isa na namang bitag ang lumitaw, dahilan kaya't nahulog si Maya tungo sa isang malalim na hukay. Ngunit sa ilang sandali, matagumpay siyang nakalabas ng hukay, nang walang anumang bahid ng pinsala. Nakaramdam si Asahi ng malaking ginhawa, sapagkat nakita niyang hindi ito nasaktan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iikot, di nagtagal ay naramdaman ni Maya ang mga kalaban sa malapit. Nang ito'y kanilang puntahan, nakita nila rito ang isang grupo ng mga mandirigmang kalansay. Akma na sana ritong aatake si Maya, ngunit kaagad siyang pinigilan ni Asahi. Noong una, inakala niyang sinusubukan siyang halikan nito, ngunit dali-dali nitong ipinaliwanag na ayaw lamang raw niyang umatake ito. Kung gagawin raw kasi niya ang bagay na iyon, maaaring gumuho ang dungeon sa ibabaw nila. Sinubukan ni Asahi na habulin ng mga bato ang mga kalansay, ngunit wala itong naging epekto kaya sa huli si Maya pa rin ang tumapos sa mga kalaban ng walang kahirap-hirap at nang hindi man lang gumagamit ng mahika. Humanga si Asahi sa lakas ni Maya, sapagkat kahit na purong lakas lamang ang kanyang ginagamit sa pakikipaglaban, nagawa pa rin nilang makapagpatuloy hanggang sa marating nila ang isang sinaunang trono. Bigla, lumitaw ang isang grupo ng maliliit na oso. Isa sa kanila ang sumugod papunta kay Asahi, at tinanong siya ni Maya kung ano ang plano niyang gawin tungkol sa kanila. Sumagot siya na ililihim niya ang kanilang lokasyon, upang tiyakin na mananatiling ligtas rito ang tatlong maliliit na oso. Pagkatapos nun, umalis na silang dalawa sa dungeon. Kagaya ng dati, patuloy pa rin si Maya sa pang-aasar kay Asahi, kaya naman hiniling sa kanya ni Asahi na tumigil na siya sa pagbibiro at sa halip ay bilisan na nilang umuwi upang makakain na sila ng tanghalian. Maghahanda na sana si Maya ng makakain. Ngunit pagkaalis niya, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga halimaw at pinalibutan siya kaya't halos hindi siya nakatakas at nakabalik sa lungsod. Maya-maya, isang babae ang nag-imbita kay Asahi sa bahay nito, nakaramdam si Asahi ng kakaiba at mapanganib na aura, kaya't agad siyang gumamit ng scape nang walang pag-aalinlangan. Dahil sa kahina-hinalang kilos ng dalaga, nakahanda na sana siyang harapin ito, ngunit tumawa ang dalaga at sinabing nagulat siya na agad itong nakaramdam ng panganib mula sa kanya. Pagkatapos, isiniwalat niya ang kanyang pagkakakilanlan, at nagpakita ng isang spell na nagpabago sa kanyang hitsura sa loob ng ilang segundo. Natigilan si Asahi sa kanyang mahika at nagtanong kung bakit siya nagkatawang tao. Ipinaliwanag ni Kilmaria na gusto niyang mamasyal sa lungsod kasama si Asahi, at maranasan ang pamumuhay ng isang ordinaryong tao ng ilang sandali. Lumabas silang dalawa ng magkasama, at pagkalipas ng ilang oras, nagulat si Asahi nang makita kung gaano kanormal kumilos si Kilmaria, tulad ng isang ordinaryong babae. Paglubog ng araw, makikita silang nakatayo sa ibabaw ng isang mataas na tore, habang nakatitig sa kabuuan ng lungsod. Napansin ni Kilmaria na tila nalilito si Asahi at malinaw na iniisip si Maya, kaya tinanong niya ito kung nagtalo ba sila. Nang hindi sumagot si Asahi, inalok ito ni Kilmaria na maging demonyo, upang magkaroon ito ng walang limitasyong kapangyarihan. Agad naman itong tinanggihan ni Asahi, winikang hindi niya kailanman matatanggap ang ganoong bagay dahil kay Maya. Hindi raw niya ito maaaring iwan, dahil ito na lamang ang nag-iisa niyang pamilya na patuloy na nagbibigay kulay sa kanya. Pagkatapos nun, bumalik si Asahi sa guild at binalaan sila tungkol sa panganib na dala ng dungeon, at sinabi niyang hindi niya pinapayagan ng sino man na pumasok roon. Nagseselos si Tanya habang iniaabot kay Asahi ang gantimpala, halatang hindi niya gusto na may kasama itong ibang babae.
Katapos nun, lumabas sina Asahi at Kilmarya upang sabay ng magtanghalian, at para na rin magkasama nilang maipagdiwang ang lahat ng nangyari. Nagpasalamat si Kilmarya kay Asahi, sapagkat dahil daw rito nagawa niyang makita at maranasan ang pamumuhay ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, nang dumating ang oras ng bayarin, sinubukan niyang umalis nang hindi nagbabayad. Dahil hindi niya maintindihan kung ano ang silbi ng pera, nang pigilan siya ng may-ari ng restaurant, muntik na niya itong atakihin. Ngunit mabilis na pumagitna si Asahi, at sinabing sasagutin na lamang niya ang lahat ng gastos. Pagkatapos niyang magbayad gamit ang kanyang naging gantimpala sa nakaraan niyang misyon, ipinaliwanag niya kay Kilmarya na kung gusto raw nitong mamuhay kasama ng mga tao, kailangan raw niyang galangin ang kanilang mga patakaran. Habang sila'y nag-uusap, lumitaw bigla si Siegfried, at nang makipagkamay siya kay Kilmarya, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na nagmumula sa dalaga. Dahil dito, mabilis siyang nagdahilan, sinabihan si Asahi na magsaya sa kanyang date. Pag-uwi ni Asahi, plinano ni Kilmarya na guluhin si Maya sa pamamagitan ng pagdideklara niya na kasintahan siya ni Asahi. Kaagad niyang naramdaman ang pag-iba ng aura ni Maya, kasunod ng biglaan nitong paghampas sa kanya ng walis. Katapos, tinanong ni Maya si Asahi kung bakit raw ito nahuli ng pag-uwi kahit nabatid nitong naghanda siya ng espesyal na pagkain para lamang sa kanya. Biglang nahiya si Asahi, dahil kumain na siya ng tanghalian kasama si Kilmarya. Sa puntong iyon, gumamit si Kilmarya ng isang spell, para maubos kaagad ang lahat ng nakain ni Asahi. Nang itanong ni Kilmarya kung maaari rin ba raw siyang sumabay sa kanilang hapunan, tumanggi si Maya at sinabihan siyang bumalik na sa sarili niyang tahanan. Agad na umiyak si Kilmarya na parang bata, kaya't sa huli, sumuko na si Maya at hinayaan na lamang niya itong kumain ng hapunan kasama nila. Nang matikman ni Kilmarya ang luto ni Maya, lubos siya ritong nabighani. Walang humpay niya itong pinuri, at ipinahayag na nais na niyang pumunta rito araw-araw upang muling matikman ang mga pagkaing inihahain nito. Sa nakaraan, isang batang babae ang makikita sa loob ng isang simbahan, binigyan siya ng kanyang ina ng isang mahiwagang tungkod at sinabihan siyang kapag siya ay lumaki, dapat niya itong gamitin upang tulungan ang bayani sa digmaan laban sa hari ng mga demonyo. Ang pangalan ng batang babae ay Sophie. Naghintay siya habang lumilipas ang mga taon, at nang siya ay tunay ng lumaki, nagpasya siyang hanapin ang bayaning madalas banggitin ng kanyang ina. Sa ibang lugar, si Asahi ay nangangaso ng isang lobo sa kaibuturan ng kagubatan. Walang babala na sumugod ang halimaw sa kanya, ngunit pagkatapos ng isang mahirap na pakikipaglaban, nagawa ni Asahi na talunin ito gamit ang kanyang espada. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Maya mula sa tuktok ng isang puno. Biglang lumitaw ang isang higanteng lobo, isa na tila handang pumatay sa kanya agad. Sa sandaling iyon, tumalon si Maya mula sa kanyang pinagtataguan at nagpakawala ng isang malakas na spell, na tumapos sa higanteng halimaw at nagligtas kay Asahi sa mga huling segundo. Ipinagmalaki niya na nagawa niyang talunin ng isang lobo ng mag-isa, ngunit inamin niya na sana'y mayroon din raw siyang kapangyarihang tulad ng kay Maya. Nang mapansin ni Maya ang isang maliit na gasgas kay Asahi, nagpasya siyang gumamit ng isang napakabihirang potion upang gamutin ito. Ngunit, sinabi sa kanya ni Asahi na hindi niya ito kailangan. Kaya naman, ipinahayag na lamang ni Maya na didilaan na lamang raw niya ang sugat nito upang ito'y gumaling kagad. Kagad na tumakas si Asahi mula kay Maya, ngunit habang siya'y tumatakbo palayo, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga adventurer na nagsabi sa kanya na tumabi. Sa hindi sinasadya, nabangga niya ang isang mukhang maamong dalaga, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Kagad na humingi ng tawad si Asahi sa dalaga, ngunit nang makita nito si Asahi bigla niya ritong naalala ang mga kwento ng kanyang ina patungkol sa bayani. Nang mapansin niya ang sugat nito, agad niya itong pinagaling, nang walang pag-aalinlangan. Nagpasalamat si Asahi sa kanya, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang tawagin na ang dalaga ng kanyang mga kasama. Maya-maya, natagpuan ni Maya si Asahi at inanunsyo na didilaan na niya ang sugat nito upang gumaling na raw ito kagad, ngunit, ipinaliwanag ni Asahi na hindi na raw kailangan, pagkat may manggagamot ng gumamot sa kanya. Hindi naman maintindihan ni Maya kung ano ang isang manggagamot, kaya't ipinaliwanag sa kanya ni Asahi na ang mga manggagamot ay mga taong kayang magpagaling sa pamamagitan ng mahika. Pagbalik sa guild, ipinaalam ni Tanya kay Asahi ang isang bagong misyon, kung saan kinakailangan raw nitong iligtas ang isang grupo ng mga adventurers na kasalukuyang nawawala sa loob ng isang bagong dungeon na makikita sa kabundukan. Kabilang raw sa kanila si Sophie, at nakita raw itong tumatakas mula sa isang napakalaking halimaw na lumamon na sa iba pang miyembro ng kanyang grupo. Dumating si Asahi sa tamang oras upang siya'y iligtas, habang winasak naman ni Maya ang higanteng halimaw sa pamamagitan lamang ng isang malakas na suntok. Nang magkamalay si Sophie, naniwala itong si Asahi ang siyang nagligtas sa lahat, nahulog ang loob niya rito, kumbinsido na ito ang bayaning laging binabanggit ng kanyang ina. Maya-maya,
Makikita si Asahi na kumakain kasama si Maya sa isang maliit na bahay tuluyan, at dito tinanong ni Maya kay Asahi kung bakit hindi raw nito hinintay na magising ang ibang mga adventurer upang sabay-sabay na nilang kunin ang gantimpala. Sumagot si Asahi na gusto niya sana, ngunit napakabaho raw niya at ayaw niyang may makakita sa kanya sa ganoong kalagayan. Pagkatapos nun, sinubukan ni Maya na akitin ang kanyang kapatid, ngunit biglang pumasok si Sophie sa silid at pinigilan siya. Ipinaliwanag ni Sophie na kasalukuyan raw niyang hinahanap ang bayani, at ang bayaning kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Asahi. Nabigla si Asahi nang tawagin siya ni Sophie sa titulong iyon, dahil batid niyang si Maya talaga ang tunay na nagligtas sa kanya. Hiniling naman ni Sophie na sumama sa grupo ni na Asahi. Ipinaliwanag na ang kanyang ina ay isang pari at matagal na nitong hinahanap ang bayani mula pa noong bata pa. Nagustuhan ni Asahi ang ideya, sapagkat mahalaga raw ang pagkakaroon ng manggagamot sa isang pangkat. Gayunpaman, kinakailangan mo na raw niyang makuha ang pagsang-ayon ng kanyang kapatid. Nang ipakilala ni Sophie ang kanyang sarili kay Maya, nag-alala si Asahi sapagkat baka tratuhin raw nito si Sophie ng malupit. Ngunit ilang sandali, tila kabaligtaran ang nangyari. Pagkat kaagad na nagustuhan ito ni Maya dahil lamang paulit-ulit na tinatawag ni Sophie si Asahi bilang isang bayani. Nang biglang lumitaw ang dating pangkat ni Sophie, sinimulan nila itong insultuhin, hinihiling na humingi raw siya ng tawad, at inakusahan rin nila siyang walang silbi. Nagalit si Asahi para kay Sophie, ngunit hindi na nanatiling tahimik si Sophie at sumagot siya ng may kumpiyansang sila raw ang talagang mahihina, at mga walang kakayahan. Hayagan niya ring ipinahayag sa kanila na balak na niyang umalis sa kanilang pangkat, at sumama na lamang sa pangkat ng bayaning si Asahi. Mas lalo itong ikinagalit ng mga adventurer, kaya't nagpasya silang salakayin si Asahi upang turuan raw ito ng leksyon. Nanood lamang si Maya mula sa malayo nang hindi nakikialam, habang si Asahi naman ay walang ganang lumaban o palalain pa ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi sinasadyang hinilas siya ni Sophie, habang bigla namang kumilos si Maya at tinapos ang mga adventurer sa loob lamang ng ilang segundo. Nang mawalan sila ng malay, hinawakan niya ang kanyang kapatid at tinulungan itong makatakas ng mabilis. Matapos niyang magpasalamat kay Maya, tinanong niya ito kung bakit tutol raw siya sa pagsali ni Sophie sa kanilang pangkat. Tapat niyang inamin na ayaw lamang raw niya ng dagdag na gulo, o magkaroon pa ng sakit ng ulo. Subalit, hindi na itanggi ni Maya na medyo gusto nga niya si Sophie, sapagkat todo ang pagpuri nito kay Asahi bilang isang bayani. Likas kay Maya ang magkagusto sa mga taong pumupuri sa kanyang kapatid, ngunit ang pinakagustong-gusto niya talaga, ay ang pang-aasar kay Asahi. Kinabukasan, makikita si Tanya na galit sa mga adventurer na iniligtas ni Asahi. Sa kanyang galit, ipinahayag niya sa mga ito na sa susunod raw na malagay sila sa panganib, hahayaan na lamang niya sila na tuluyan ng mamatay. Habang nasa guild si Asahi upang tumanggap ng isang bagong misyon, inalok sa kanya ni Tanya ang isang lubhang mapanganib na misyon. Kaagad itong tinanggihan ni Asahi, at sa naging mahaba nilang pag-uusap, sa wakas ay napagkasunduan nila ang isang gawain kung saan mangungulekta lamang si Asahi ng pulot-pukyutan. Ngunit ang problema, napakalaki ng kinakailangan niyang makolekta, at mahihirapan siyang mangolekta nito ng mag-isa. Kasabay nun, makikita naman sina Maya at Kilmaria sa gitna ng kagubatan na kasalukuyan na namang nagtatalo. Pinipilit ni Maya na pakainin si Kilmaria ng sili, ngunit nagmatigas si Kilmaria at walang pakundangang tumanggi. Pagbalik sa guild, muling lumitaw si Sophie, at determinado pa rin itong sumali sa koponan ni na Asahi. Sa huli, upang maisakatuparan ng misyon, napilitan si Asahi na bumuo ng isang grupo kasama siya. Nang simulan na nila ang misyon, nilabanan ni Asahi ang mga bubuyog sa tulong at suporta ng mahika ni Sophie. Magkasama nilang tinalo ang mga bubuyog ng isa-isa, at sa paglipas ng ilang oras, naramdaman ni Asahi ang kanyang unti-unting paglakas. Habang kinukuha na nila ang kanilang mga kailangan, isang matinding kagalakan ang naramdaman ni Asahi. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman na isa siyang tunay na bayani, hindi lamang isang taong may hawak ng titulo. Nang bigla siyang tinanong ni Sophie kung bakit hindi niya ginamit ang tunay niyang kapangyarihan, upang mas madali raw nitong malipol ang mga halimaw, nagsinungaling si Asahi at binigyan siya ng ibang dahilan. Nang ipagpatuloy nila ang pakikipaglaban sa mga bubuyog, biglang tumakbo si Sophie papasok ng kagubatan at bumalik dala ang isang napakalaking kawan ng mga bubuyog sa paniniwalang makakatulong raw ito sa kanila upang mabilis nang matapos ang kanilang misyon. Biglang nanigas si Asahi sa labis na takot, kaya't tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. Subalit, nagawang magdalawang isip ni Asahi, at sa huli na pagdesisyonan niyang manatili upang tiyaking ligtas si Sophie. Kahit natatakot, nanatili pa rin siyang matatag sa harap ng isang higanteng bubuyog, ngunit sa hindi malamang dahilan, isang napakalaking bato ang bigla na lamang bumagsak sa halimaw na agad nitong ikinamatay. Naniwala si Sophie na gumamit si Asahi ng malakas na mahika,
upang magbigay sa halimaw ng isang pangwakas na pag-atake. Dahil sa kanyang nasaksihan, lalo pang lumalim ang kanyang paniniwala, lalo na't nakita na niya ngayon ang malakas na kapangyarihang taglay ni Asahi. Katapos nun, pinayo ni Sophie kay Asahi na magpahinga muna raw ito habang siya naman ang pupunta sa guild upang ihatid ang mga nakolekta nilang pulot-pukyutan. Makalipas ng ilang sandali, lumitaw sina Kilmaria at Maya, at nagulat sila nang makita si Asahi na kasalukuyang nag-iisa sa gitna ng kagubatan. Napagtanto ni Asahi na kanina pa pala nakikipag-away si Maya kay Kilmaria, at hindi nito sinasadyang may hagis ang isang malaking bato na nagligtas kay Asahi nang hindi sinasadya. Nang mapagdesisyonan na ni Asahi na umuwi kasama si Maya, muli niyang nakalimutan na nais pa pala siyang makita ni Sophie. Nang gabing iyon, pag-uwi ng mga kawani ng guild, makikita pa rin si Sophie na nakatayo sa labas at patuloy pa ring naghihintay kay Asahi. Kinabukasan, pumunta si Asahi sa guild at agad na humingi ng tawad, nang makita niyang naghihintay pa rin sa kanya si Sophie. Bigla, isang alaala mula sa kanyang pagkabata ang lumitaw, noong mga panahong may asong umatake sa kanya, at humakbang si Maya sa harap niya, sinasabihan siyang tumakbo habang pinoprotektahan siya. Noong panahong iyon, inakala ni Asahi na inaatake siya ng aso, ngunit ang totoo, gusto lang maglaro ng aso at hindi siya nito kailanman sinaktan. Nang makita ni Maya na umiiyak si Asahi, napagtanto niya ang tunay na dahilan ng pag-iyak nito, at bahagya siyang nalungkot dahil pakiramdam niya ay hindi niya ito nagawang protektahan. Pagbalik sa kasalukuyan, ibinahagi ni Tanya sa kanya ang isang agarang misyon. Ayon sa impormasyong nakarating sa kanya, isa umanong nayon ang ngayoy sinasalakay ng hukbo ng mga demonyo. Kahit nagawang makatakas ng ilang taga-nayon, umaasa pa rin silang darating ang bayaning si Asahi at ang kapatid nitong si Maya upang iligtas sila. Bigla, isang napakalaking demonyong may isang mata ang sumalakay sa isa sa mga bahay, na may intensyon na pumaslang. Ngunit, lumitaw si Maya sa tamang sandali, at walang awa itong pinaslang nang wala pang ilang segundo. Nang makita ito ng mga natitirang halimaw, napuno ng takot ang kanilang mga puso kaya't napagdesisyonan nilang tumakas, napansin ni Asahi na may ilang halimaw pa rin na nasa malapit, kaya napagpasyahan niyang harapin sila. Gayunpaman, bigla na lamang nagsimulang sumayaw ang mga nilalang, na desperadong iligtas ang kanilang mga sarili. Wala sana siyang balak na palayain sila, subalit ang mga galaw nila ay bigla na lamang humipnotismo sa kanya. Biglang tumigil ang kanyang pag-atake, at sumugod siya patungo sa kanyang kapatid, niyakap ito ng mahigpit at ipinagtapat ang kanyang pag-ibig. Labis ang tuwa ni Maya nang marinig ang mga nasabi ni Asahi, ngunit bigla na lamang may bumangga sa ulo nito, kaya't bumalik siya sa dati. Nang subukan siyang muli na lapitan ni Maya, pinigilan siya nito, kaya't nang mapagtanto ni Maya na bumalik ng muli sa normal si Asahi, napansin niya ang mga halimaw at naalala niyang nahipnotismo ng mga ito si Asahi. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, kaya't pinigilan niya si Asahi at inutusan niya ang mga halimaw na sumayaw muli. Nung una, hindi batid ng mga halimaw ang ibig sabihin ni Maya, ngunit nang pagbantaan sila nito, kaagad nila itong sinunod at hindi sila nagdalawang isip na sumayaw muli. Sa ilang sandali, nahulog ngang muli sa spell si Asahi, at nagsimula na naman siyang umakto na parang isang batang kumakapit sa kanyang nakatatandang kapatid. Tuwang-tuwa si Maya sa asal ngayon ni Asahi, at paulit-ulit niya ritong sinasabi kung gaano niya ito kamahal. Paglipas ng ilang minuto, bigla niyang napansin na muli na itong nagkamalay, kaya naman muli niyang inutusan ang mga halimaw na hipnotismohin nila ito sa ikatlong pagkakataon. Kalaunan, dumaing si Asahi dahil sa matinding sakit ng ulo, kaya't pinaupo siya ni Maya at inihiga niya ito sa kanyang hita. Bigla, sinabi nito sa kanya na gusto niya itong pakasalan paglaki niya. Nang marinig ito ni Maya, napadpad ito sa kanyang imahinasyon, kung saan naiisip na niya ang kanilang engranding magiging kasal. Ngunit, isang napakalaking halimaw mula sa hukbo ng mga demonyo ang bigla na lamang sumulpot, na tuluyang sumira sa kanyang panaginip. Nairita siya na naputol ng demonyo ang kanyang magandang pantasya, ngunit humakbang si Asahi sa harap niya upang siya'y protektahan. Kinutya siya ng halimaw, tinawag siyang isang mahina, kaya't upang mapatunayan ang kanyang sarili, pumulot siya ng bato at ibinato ito ng malakas sa halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong naging epekto sa halimaw kung kaya't muli siya nitong ininsulto. Sa sandaling iyon, isang bulalakaw ang bigla na lamang nahuhulog mula sa langit, kaya't si Asahi ay labis na natakot. Sinubukan siyang hampasin ng halimaw, ngunit kaagad itong hinarang ni Maya. Dahil sa matinding galit, naglunsad siya ng isang mapaminsalang pag-atake, at tuluyan itong dinurog. Matapos ang lahat, bigla na lamang naluha si Asahi. Sinasabi rito kung gaano raw siya nalulungkot pagkat hindi niya man lang ito kayang protektahan, dahil sa kanyang pagiging mahina. Kinomfort siya ni Maya, at sinabi sa kanya na taglay raw niya ang mga katangiang nagpapalakas sa kanya, kahit na hindi pa niya ito nakikita sa ngayon.
Dahil sa nasabing iyon ni Maya, ipinangako rito ni Asahi na balang araw magiging sapat na rin raw ang kanyang lakas upang protektahan ito. Sa hindi inaasahan, bigla na lamang tumama ang bulalakaw sa likod ng kanyang ulo. Nang mawalan siya ng malay, binalak na naman sanang utusan ni Maya ang mga halimaw na hipnotismuhin itong muli, ngunit, natuklasan niyang patay na silang lahat. Hindi niya maiwasang manghinayang, lalo pat nais pa raw sana niyang manatili si Asahi sa ganoong kalagayan ng kaunting panahon pa. Nang muli nang magkamalay si Asahi, wala siyang naging alaala patungkol sa kanyang mga nagawa habang nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng hipnotismo. Nang makita niya si Maya, nalito at nainis siya sa kakaibang pagsasayaw nito habang sinusubukan nitong gayahin ang paraan ng mga halimaw sa paghihipnotismo. Ngunit sa huli, napagdesisyonan na lamang nilang umalis at tuluyan ng umuwi. Ngunit bago yun, hiniling muna ni Maya kay Asahi kung maaari ba raw nitong tawagin muli siyang ate. Nang tanggihan nito ni Asahi, nabalutan si Maya ng matinding lungkot, kaya't sa huli, sinubukan ni Asahi na bawasan ang sakit na nararamdaman ni Maya. Inamin niya kay Maya na lagi niya raw itong nirerespeto at tunay na pinahahalagahan, kaya't tumagos ito sa puso ng dalaga at kanyang inamin na ang pagbabalik ni Asahi sa normal ay hindi naman pala ganoon kalala. Kinabukasan, nalaman ni Asahi na nagbakasyon si Tanya at ikinagulat niya nang matuklasan na mayroon itong date. Habang naglalakad sa lungsod, bigla niya itong nakita, at ikinagulat niya kung gaano ito ngayon kaganda sa suot nitong ordinaryong damit. Nang tanungin niya ito tungkol sa kinahinatnan ng kanyang naging date, bigla siya nitong ipinakilala sa kanyang nakababatang kapatid na si Roy. Ikinagulat niya nang malaman na isa rin palang ate si Tanya, katulad ng kanyang ate na si Maya. Nahihiya si Roy, at nakatitig ng mabuti sa espada ni Asahi. Mabilis na napansin ni Asahi na ibang-iba ang personalidad ni Roy kumpara sa kanyang kapatid na si Tanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Roy na araw-araw raw itong binabanggit sa kanya ng kanyang kapatid na si Tanya. Dali-dali siyang pinigilan ni Tanya, bago pa raw nito masabi na hinahangaan niya si Asahi. Lumalabas na mahilig si Roy sa mga kwento ng mga adventurer at tuwang-tuwa siyang makita ng personal ang bayaning si Asahi. Sa kabilang banda, nakaramdam ng hiya si Asahi, dahil alam niyang si Maya talaga ang tumalo sa mga halimaw, at hindi naman talaga siya. Nang ipaliwanag ni Tanya na kailangan raw niya ng mga bantay para sa isang mahalagang misyon, sabik na iminungkahi ni Roy na humingi na lamang raw sila ng tulong kay Asahi. Bigla namang binalot ng takot si Asahi, natatakot siyang baka matuklasan nila ang katotohanan at mapagtanto nilang isa talaga siyang manloloko. Sinubukan sana niyang tumanggi, subalit nang makita niya ang inosenteng tingin ni Roy, wala na siyang nagawa kundi ang pumayag. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, bigla na lamang may sumalakay na dragon, na nagbuga ng matinding apoy patungo sa kanila. Nailigtas sila ni Asahi sa mga huling sandali, ngunit ang kutsero at ang kabayo ay tumakas sa takot, at iniwan sila. Si Roy ay sumigaw sa takot, habang si Tanya naman ay nanatiling may kumpiyansa na matatalo ni Asahi ang dragon nang walang kahirap-hirap. Batid naman ni Asahi ang katotohanan, na wala talaga siyang laban dito. Bigla niyang naalala kung paano siya palaging pinoprotektahan ni Maya noong mga bata pa sila, ngunit sa pagkakataong ito, napagdesisyonan niyang siya naman ang magpoprotekta sa kanila. Buong tapang niyang sinalakay ang dragon, ngunit wala itong naging silbi at wala itong naging epekto sa halimaw. Nang maghanda ang dragon na muling magbuga ng apoy, inihagis ni Asahi ang isang bato sa bibig nito, kaya lang halos wala itong naging epekto. Gayunpaman, bigla na lamang sumabog ang dragon, kaya't biglang nagsaya sina Roy at Tanya, sa paniniwalang iyon ang tagumpay ni Asahi. Bahagya namang napatigil si Asahi sa labis na pagkabigla, samantalang si Roy ay pinanghinaan naman ng loob at tinawag ang sarili bilang mahina. Pinalakas ni Asahi ang loob ni Roy, at ibinahagi niya rito na siya rin ay naging mahina noong bata pa siya. Samantala, matapos magpasalamat ni Tanya kay Asahi sa pagliligtas raw nito sa kanila, napagpasyahan na nilang bumalik sa lungsod ng magkakasama. Ngunit, labis nilang ikinagulat nang matuklasan na buhay pa rin pala ang dragon, at tinatangka pa sila nitong atakihing muli. Buti na lamang, biglang lumitaw si Maya sa tamang sandali, at pinrotektahan sila nito nang walang nakakapansin. Paglipas ng ilang araw, bumalik si Asahi mula sa pangangaso na pagod hanggang sa puntong kinailangan na siyang tulungan ni Maya at Kilmaria. Nang tanungin ito ni Kilmaria kung tumaas na ba ang kanyang antas, tiningnan ni Asahi ang kanyang status, at dito niya napansin na nakarating na siya sa level 20. At ang mas nakakagulat, nagkaroon pa siya ng kakayahang gumamit ng light magic. Ipinaliwanag ni Kilmaria kay Maya na ang mundo raw na ito ay nahahati sa 8 elementong katangian, at sinabi naman ni Asahi na sa mga laro, ang mga bayani ay karaniwang gumagamit ng mahika ng liwanag upang talunin ang kasamaan. Sa mga puntong iyon, bigla namang lumitaw ang isang napakalaking halimaw na parang toro at nagsimulang magwala sa lungsod. Dahil sa sigla, nagpasya si Asahi na harapin ang halimaw ng mag-isa, sabik niyang sinubukan ang mahika ng liwanag na kanyang nakuha, ngunit sa kanyang pagkabigla,
Ang bago niyang mahika ay wala man lang naging epekto at nagmistulap ang walang silbi. Dahil sa pagkadismaya, napaluhan na lamang siya, habang sinusubukan naman siyang pakalmahin at aliwin ng dalawang dalaga. Sumunod na araw, makikita naman sila na hinahabol ang isang grupo ng mga kriminal. Kinutya ni Asahi ang pangalan ng gang, ngunit biglang sumulpot ang mga miyembro nito at tinangka siyang takutin. Kaagad naman silang inatake ni Maya at Kilmaria, buti na lamang, pinigilan sila ni Asahi, at ipinaliwanag na mayroon silang isang layunin. Ipinaalam sa kanila ni Tanya na ang mga kriminal umano ay nagpapanday ng mga pekeng ranggo para sa mga adventurer, na sumisira sa reputasyon ng mga tunay na adventurer. Labis na nasaktan si Asahi sa kanyang nalaman, dahil napagtanto niya na siya rin ay nabubuhay sa ilalim ng isang huwad na ranggo. Upang makabawi, tinanggap niya ang isang misyong hulihin ng isang gang na kilala bilang mga Black Forger. Pagdating niya sa lugar, natuklasan niya na lahat ng miyembro ng gang ay natalo na ng kanyang mga ate. Ngunit sa mga huling sandali, bigla na lamang lumitaw ang pinuno ng gang at idineklara ang kanyang sarili bilang isang adventurer na may ranggong ghoul. Ikinagalit ito ni Asahi, sapagkat hindi niya matanggap na ginagamit nito ang titulong hawak nito para sa krimen sa halip na para sa kabutihan. Nilinaw ng pinuno na kinuha raw kasi ng guild ang lahat ng pera, at wala man lang iniwan na para sa kanila. Pagkatapos nito, buong pagmamalaki niyang ipinakita ang kanyang tunay na lakas. Nang maghanda na si Asahi upang lumaban, biglang lumitaw si Sophie upang tumulong sa kanya, kasama na ng ilang tao na umaasang kakayanin nila ito. Pagsugod ng pinuno, kaagad itong naiwasan ni Asahi, kasunod ng bigla ang pagkabasag ng espada nito. Sa tulong at suporta ni Maya, hindi nagtagal, nagawa ni Asahi na tuluyang talunin ang pinuno ng mga kriminal. Pagkatapos ng nangyari, isa na namang gang ng mga pamemeke ang sumulpot sa kalagitnaan ng pag-atake. Mabilis na tinalo ng isang makapangyarihang katulong ang kanilang mga miyembro. Pagkatapos, biglang sumulpot ang pinuno ng gang, ipinagmamalaki ang kanyang lakas, ngunit naharangan ito ng isang adventurer na nagngangalang Gloria. Tinapos siya ni Gloria sa isang mabilis na pag-atake, dahilan para tumakas ang grupo sa labis na takot. Pagkatapos ng laban, nagpasalamat ang katulong na si Kun kay Gloria sa pagliligtas raw nito sa kanya. Nang malaman ni Gloria na ang isa pang grupo ng mga kriminal ay nagawa ng matalo ng isang bagong adventurer na nagngangalang Asahi, agad niyang napagpasyahan na hanapin ito upang hamunin sa isang laban. Kinagabihan, nagdaos ang mga taga-nayon ng isang piging bilang parangal kay Asahi. Ngunit hindi naging komportable rito si Asahi, sapagkat hindi niya man lang inimbitahan si Maya na kumain kasama niya. Sa gitna ng pagdiriwang, biglang napansin ni Asahi na mayroon na namang nanggugulo na mga halimaw sa isang malapit na nayon. At dahil wala nang sapat na pera ang nayon upang umupa pa ng mga adventurer, ninais ng mga taga-nayon na ipaubaya na lamang ito kay Asahi. Ngunit, hindi maiwasan ni Asahi na mag-alinlangan, sapagkat kung wala raw si Maya, wala siyang ideya kung paano siya magwawagi kontra sa mga halimaw. Pagdating ng mga halimaw, lahat ng mga taga-nayon ay nagkaroon ng kumpiyansa, na magagawa raw matalo ni Asahi ang mga ito. Isang malaking bilang ng mga orc ang nagtipon sa paligid niya, naghahangad ng paghihiganti para sa kanilang mga napaslang na kasamahan. Isang pulang orc ang biglang sumalakay, tinamaan si Asahi at malakas siyang inihagis sa ere. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Asahi ang isang katotohanan, na wala siyang magiging tsansa laban dito. Kasabay nito, nakita niya ang dalawang taga-nayon na kasalukuyang aatakihin ng mga halimaw, buti na lamang biglang lumitaw ang katulong na si Kun at mabilis na pinaslang ang mga papalapit na halimaw. Nabigla si Asahi nang makita ang isang katulong na lumalaban ng may napakalaking lakas. Ilang sandali, lumitaw din si Gloria, at personal nitong ipinahayag na poprotektahan niya ang mga taga-nayon. Humakbang siya palapit sa orc, at sinabi niya rito na wawasakin niya ito. Tumalon siya pasulong, at umatake ng isang beses, na ikinahati ng tuluyan ang halimaw. Pagkatapos ng laban, ipinahayag ni Gloria ang kanyang pagkadismaya kay Asahi. Gumapang ang pagdududa sa kanyang mga mata nang magsimula siyang maghinala kay Asahi, sa paniniwalang mahina lamang ito at hindi malabong nagpapanggap lamang na malakas. Ngunit nang sandaling iyon, isang batang babae ang lumapit at buong kumpiyansa na ipinahayag sa kanila na totoong malakas si Asahi. Dahil dito, lalo lamang tumibay ang determinasyon ni Gloria na ilantad ang kahinaan ni Asahi sa harap ng lahat, at nagpasya siyang hamunin ito sa isang opisyal na tunggalian. Nang sandaling iyon, biglang naramdaman ni Kun ang isang malakas na papalapit na atake, kaya't kaagad siyang namagitan at pinrotektahan si Gloria sa mga huling segundo. Inakala naman ni Gloria na si Asahi ang siyang sumalakay sa kanya, kaya naman hindi siya nag-alinlangan na hamunin muli ito sa isang pangpublikong tunggalian. Samantala, pinagmasdan naman ni Maya ang lahat mula sa malayo, at hindi napapansin. Paglipas ng ilang araw, nagsimula ang tunggalian sa pagitan nina Asahi at Gloria.
Takot na takot si Asahi, at lubos na batid kung gaano talaga kataas ang agwat ng lakas sa pagitan nila ni Gloria. Sa kabila ng kanyang takot, hinikayat pa rin siya ni Maya, sinabing susuportahan siya nito mula sa likod at nang hindi napapansin. Pagpasok ni Asahi sa arena upang harapin si Gloria, hindi naman maiwasan ni Kilmaria na mag-alala para kay Asahi. Subalit, mahinahong sinabi ni Maya na wala raw silang dapat ikabahala, sapagkat kontrolado niya ang lahat. Bigla, lumitaw si Kun sa kanilang likuran, kaya't muntik nang masira ng presensya nito ang kanilang plano. Nang magsimula ang laban, unang sumugod si Gloria kay Asahi, kaya't halos hindi nakaiwas si Asahi sa mga pag-atake nito. Habang nagpapatuloy ang laban, labis na siyang nagtataka kung bakit hindi pa rin siya tinutulungan ni Maya. Dahil sa labis na pag-aalala, muntik nang makialam si Kilmaria para atakihin si Gloria. Ngunit pinigilan siya ni Maya, sapagkat sa pagkakataon raw na ito, maaaring manalo si Asahi ng mag-isa. Nagsimulang mag-focus si Asahi, maingat na hinanap ang kahinaan ni Gloria. Naalala niya ang kanilang naunang engkwentro, at nagpas siyang talunin ito gamit ang estratehiya sa halip na purong puwersa. Nang inihanda na ni Gloria ang kanyang huling pag-atake, natuluyan na sanang tatapos sa kanilang tunggalian, eksakto namang gumamit si Asahi ng light magic na siyang bumulag sa kanya. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, sa wakas ay nagawa niya itong matalo, sa pamamagitan ng sarili niyang pamamaraan. Napahiya si Gloria dahil sa kanyang pagkatalo, at tinanong niya si Asahi kung bakit hindi raw nito ginamit ang kanyang buong kapangyarihan. Mahinahon at magalang na nasabi rito ni Asahi, na hindi raw kasi siya nananakit ng mga babae. Kaagad na nagkaroon ng epekto ang kanyang nasabi, at di nagtagal ay agad na umibig sa kanya si Gloria. Namula bigla ang mukha nito nang dahil sa pagkahiya, at nahihiya itong kumaway kay Asahi katapos ay nagmadaling tumakas. Kinabukasan, naghanda si Asahi para sa isang bagong misyon, ngunit, lasing na dumating si Kilmaria at gumagawa na naman ng gulo. Malakas siyang pinagalitan ni Maya, sinabihan siyang tumigil na sa pag-inom ng alak tuwing umaga. Inutusan niya rin itong manatili na lamang sa bahay, at pangalagaan ang bahay habang wala sila. Nang umalis na si Asahi para sa kanyang misyon, kasalukuyan naman siyang hinanap ni Sophie. Nang ito'y kanyang makita, gumapang bigla sa kanya ang pagkabalisa, at natatakot siya na baka magdulot na naman ito ng isa na namang gulo. Sinubukan ni Maya na pasiglahin ang kanyang loob, at hinikayat siyang mag-isip ng positibo. Sabik si Sophie na patunayan na kapakipakinabang siya, ngunit nagalinlangan si Asahi, pagkat ang totoo ay hindi raw talaga niya ito kailangan. Habang sila'y nasa kagubatan, narating nila ang punto kung saan nahati ang landas sa dalawang ruta. Iminungkahi ni Sophie na hatiin nila sa dalawa ang kanilang grupo, ngunit ang totoo, nais lamang niyang sumama kay Asahi. Ngunit, sinabi ni Asahi kay Maya na samahan na lamang si Sophie, sapagkat parati na lamang raw siyang kinakaladkad ni Sophie sa mga gulo. Nang sumama si Maya kay Sophie, habang naglalakbay, sinimulan ni Maya na ibahagi kay Sophie ang mga nakakahiyang sekreto patungkol kay Asahi. Di nagtagal, lumitaw bigla ang isang duwende, kaya't kaagad naghanda si Asahi upang lumaban. Bigla, isang goblin ang sumubok na atakihin siya mula sa likuran, ngunit agad itong nasunog ng malakas na apoy at tuluyang naglaho. Nang sumugod sa kanya ang pangalawang goblin, bigla rin itong sumabog nang subukan nitong umatake. Dahil dito, doon napagtanto ni Asahi ang katotohanan, na kasalukuyan pala siyang pinoprotektahan ni Kilmaria mula sa malayo. Nagpasalamat si Asahi sa dalaga, at naunawaan na rin niya ngayon kung bakit bigla na lamang pumayag si Maya na sumama kay Sophie. Napatawa na lamang si Kilmaria, at sinabi kay Asahi na ang kapatid nitong si Maya ay tiyak na hindi talaga isang ordinaryong tao. Humanga siya sa talas ng pandaman ni Maya, kahit nakasalukuyan siya noong lumilipad sa layong halos 5,000 kilometro. Ngunit kahit noon pa man, natutukoy na talaga siya ng pandaman ni Maya, na siyang tunay na ikinabahala niya. Sa gitna ng pag-uusap, may narinig silang sumisigaw ng tulong mula sa kaibuturan ng kagubatan, kaya't kaagad na sumugod si Asahi para mag-imbestiga. Pagdating nila sa lugar, may nakita siya ritong mga taong mukhang zombie. Labis siyang nagulat, at hindi niya maintindihan kung anong nangyari sa kanila. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang nakamaskarang salamangkero, at kasalukuyan niyang minamanipula ang kaluluwa ng mga taga-nayon. Nang makita niya si Asahi at mapagtanto na isa itong adventurer, tinawag niya ang isang hukbo ng mga patay at inutusan silang sumalakay. Gayunpaman, nagawa ni Asahi na talunin ang mga kalansay na sundalo, ngunit, minaliit siya ng salamangkero at sinubukang direktang higupin ang kanyang kaluluwa. Sa huling segundo, sumakto ang naging aksyon ni Kilmaria, kaya't nagawa niyang mailigtas si Asahi. Labis na natigilan ng salamangkero nang makita niyang nakatayo sa harap niya ang demonyong si Kilmaria. Gayunpaman, nagpakilala siya rito, at sinabing naglilingkod raw siya sa demonyong general na si Utaypos.
Inalok niya si Kilmaria ng isang alyansa, upang sa gayon magawa raw nilang tuluyang masakop ang anumang lungsod na tirahan ng mga tao. Kaagad na tinanggihan ni Asahi ang ideya, iginiit na hindi raw kailanman gagawin ni Kilmaria ang mga ganoong uri ng bagay, pagkat para sa kanya, ito ang pinakamabait at pinakamaamong ate na nakilala niya. Nataranta si Kilmaria sa mga nasabi ni Asahi, habang inakala naman ng salamangkero na nagbibiro lang si Asahi at hindi sineseryoso ang sitwasyon. Nagalit si Kilmaria sa salamangkero, dahilan kaya't malakas niya itong inatake na tuluyan ritong tumapos ng walang anumang bakas. Pagkatapos, sinabi ni Kilmaria kay Asahi na maswerte raw siyang magkaroon ng kapatid na katulad niya kahit na hindi sila magkadugo. Di nagtagal, muling nagkita sila ni Maya at Sophie, at agad na sinuri ni Maya si Asahi upang matiyak na hindi ito nasaktan. Pagkatapos nun, ibinahagi ng grupo kung paano nila natuklasan ang bibihirang bulaklak, at kung paano muntik nang mahulugan si Sophie ng isang napakalaking bato. Kinabukasan, makikita namang natutulog pa rin si Gloria habang pilit naman siyang ginigising ni Kun. Di nagtagal, tuluyan nang bumangon si Gloria, at kaagad na inihanda ang sarili para sa kanyang mahalagang aasikasuhin. Kasabay nito, si Asahi ay nasa guild, kung saan pinasalamatan siya ng lahat sa pagtalo sa salamangkero at pagsagip sa mga taga-nayon. Pinalakas ni Tanya ang loob ni Asahi, at ibinahagi sa kanya na malapit na siyang mapromote muli sa mataas na ranggo. Gayunpaman, makikita na kasalukuyan na pala siyang pinagmamasdan ni Gloria, at habang siya'y naglalakad sa kalye, bigla na lamang itong lumitaw sa harap niya. Habang kaharap nito si Asahi, kaagad siyang nataranta at hindi masabi ang mga salitang nais niyang sabihin. Dahil sa kanyang pagkamahiyain, nagbulungan muna sila ni Kun, ngunit muntik nang maibunyag ni Kun ang nararamdaman ni Gloria sa harap ni Asahi. Ngunit, mabilis itong pinigilan ni Gloria, bago pa man ito matapos ang kanyang sinasabi. Hindi nagawang maintindihan ni Asahi ang kasalukuyang sitwasyon, at inakala pa niya na kasalukuyan pa ring nagdududa sa kanya si Gloria. Nagpatuloy ang hindi nila pagkakaunawaan, hanggang sa napagpasyahan nilang tumungo sa kagubatan upang mapatunayan ni Asahi na tunay talaga siyang malakas. Habang nasa daan, tinanong ni Kun si Gloria, kung bakit hindi raw nito niyaya si Asahi na lumabas na kasama niya. Lalong nahiya si Gloria, at humingi ito ng payo kay Kun kung ano ba dapat ang kanyang kinakailangang gawin. Ilang sandali, bigla niyang sinubukang hawakan ng kamay ni Asahi, ngunit aksidenteng nabali ang braso nito. Katapos ng nangyari, pinuri ni Asahi si Kun, sapagkat nakakaya raw nitong magtiis sa pakikitungo kay Gloria kahit na palagi itong habulin ng mga gulo. Sumagot si Kun na dapat din daw ipagmalaki ni Asahi ang kanyang sarili. Total, mayroon siyang dalawang nakatatandang kapatid na babae na halos magkapareho ang ugali. Sa kailaliman ng kagubatan, gumamit si Asahi ng mahika ng liwanag, na nagbunyag sa kinaroroonan ng isang pangkat na kasalukuyang nakagapos. Kasabay nito, isang malakas na lindol ang yumanig sa lugar, bunga ng paglitaw ng isang higanting halimaw, at halos hindi naiwasan ni Asahi at Gloria ang pag-atake nito. Nang subukang lumaban ni Asahi sa tabi ng dalaga, nawalan ng pokus si Gloria, at sinimulan nitong pangarapin ang pagpapakasal kay Asahi. Sa sandaling iyon, sinunggaban siya ng halimaw, at inihagis sa isang puno. Nang mapagtanto ni Gloria na may nakita si Asahi na hindi niya dapat nakita, lalong tumindi rito ang kahihiyan ng dalaga. Sa galit, inatake niya ang halimaw gamit ang kanyang buong kapangyarihan at tuluyan itong winasak. Pagbalik sa lungsod, nakaramdam ng depresyon si Gloria dahil sa pagkabigo ng plano niyang pakikipag-date kay Asahi. Kinabukasan, nang magising si Asahi, bigla niyang nakitang nakatayo si Kun sa harap niya. Nang hilingin ni Kun kay Asahi kung maaari ba raw nitong tulungan si Gloria na ilipat ang kanyang mga gamit sa kanyang bagong tahanan, pumayag kaagad rito si Asahi nang walang pag-aalinlangan. Nagsimula silang tumulong sa paglipat, at pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw na rin si Gloria at sinubukan niya ring tumulong sa kanila. Bigla, isang matandang lalaki na nagngangalang Sebastian ang sumulpot at sinubukan siyang pigilan, ngunit ipinahayag ni Gloria na walang sino man ang pipigil sa kanya sa pag-alis. Nang sabihin ni Sebastian na dati siyang isang makapangyarihang adventurer, natalo siya ni Gloria gamit ang kanyang napakalakas na lakas sa loob lamang ng ilang segundo. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Sebastian na ang ama raw nito ay nag-aalala lamang sa kanya, at nais lamang raw ng ama nito na maging isa itong pinongginang nakarapat-dapat sa apelyido ng pamilya. Ngunit wala namang pakirito si Gloria, sapagkat kinamumuhian raw niya ang mga mararangal na salo-salo, formal na pagtitipon, at lahat ng nauugnay sa mga ito. Habang nakaupo sila ni Asahi nang magkasama sa karwahe, nahihiya naman si Gloria na nasaksihan ni Asahi ang mga problema ng kanyang pamilya. Nang araw ding iyon,
Natuklasan ni Asahi na lumipat na pala si Gloria sa ibang mansyon na pagmamayari ng kanyang pamilya. Habang siya'y tumutulong sa pag-aayos, sinubukan niyang buhatin ng isang mabigat na mesa, ngunit nabigo siya. Pumasok si Gloria at binuhat ito ng walang kahirap-hirap, na para bang wala lang itong bigat. Samantala, makikita naman si Sebastian sa taas ng bubong habang pinagmamasdan si Gloria. Ilang sandali, tinawag niya ang isang adventurer na may ranggong dragon na nagngangalang Tiga, upang tumulong sa kanya. Subalit, bigla silang nakaramdam ng isang nakapangingilabot na presensya, na galing pala kay Maya na kasalukuyan silang pinagmamasdan mula sa malayo. Nang maramdaman nila ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan, agad silang nagpasyang umatras at bumalik sa kanilang mga tahanan, bago pa niya sila mapatay isa-isa. Bigla, iminungkahi ni Kon na alukin si Asahi ng isang trabaho. Gayunpaman, dahil sa isang hindi pagkakaunawaan, mabilis na nilinaw ni Kon ang kanyang tunay na ideya. Nais niyang bumuo ng isang clan ng mga manlalakbay kasama si Asahi, hindi kunin ito bilang isang katulong. Dahil doon, pumunta si Asahi kay Tanya, at binanggit niya rito ang plano nilang pagbuo ng isang clan. Kaagad siyang sumang-ayon, at mariin niya itong hinikayat, lalo na't mapapataas din daw nito ang reputasyon ng guild. Di nagtagal, lumitaw si Siegfried, at lumalabas na dating tagahanga niya si Tanya. Ngunit, lahat ng iyon ay bigla na lamang naglaho, nang makita niya itong may dalang mga sirang tinapay at tila para na rin ito ngayong isang pulubi. Nang tanungin ni Tanya si Asahi kung nakapili na ba raw ito ng pangalan para sa kanyang clan, sumagot ito na hindi pa, sapagkat hindi pa raw niya ito napag-iisipan. Bigla namang lumitaw si Sophie sa kanilang likuran, at ipinahayag nito na nais rin raw niyang sumali sa clan ni Asahi at mapatunayan ang kanyang sarili. Ilang sandali, bigla na lamang naging balisa si Asahi, lalo na nang makita nito na mas mataas pa ang antas ni Sophie kaysa sa kanya. Gusto sanang malaman ng mga dalaga ang kanyang stats, ngunit itinago niya ito at sinabing ayaw raw niyang magyabang patungkol sa kanyang matataas na istatistika. Naniwala naman sila sa kanya nang walang pag-aalinlangan, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Gloria at nakita si Sophie na labis na nakakapit kay Asahi. Kaagad sumiklab ang inggit, kaya't walang imik siyang tumalikod at umalis. Ipinaliwanag ni Kon na si Gloria ay walang matatag na pag-iisip o anumang tunay na kaibigan, kaya nga niya nais lumikha ng clan, upang makahanap si Gloria ng mga tunay na kaibigan at nang hindi na nito maramdaman ang kalungkutan ng maging mag-isa. Pinasalamatan ni Asahi si Kon sa kanyang katapatan, at sinabi niya rito na isa itong tunay na tapat na kaibigan. Nang gabing iyon, habang kasalukuyang nagluluto si Maya, mag-isa namang nakaupo si Asahi, iniisip ang mga potensyal na miyembro ng kanyang clan. Napansin niya na bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa kanya, kaya't bahagya siya ritong napanghinaan ng loob, at natatakot siya na baka kalaunan ay mabunyag ang kanyang kahinaan. Napansin ni Maya ang kanyang pagkabahala, kaya't ibinahagi niya rito ang kanyang ideya at kung ano ang kanyang kasalukuyang iniisip. Iminungkahi niya na si Asahi raw ang kanilang maging pinuno, dahil siya naman ang itinuturing na bayani ng lahat. Hindi makapaniwala si Asahi sa kanyang narinig, at biglang lumakas ang kanyang loob dahil sa mga nasabi ni Maya. Paglipas ng ilang araw, opisyal nang nabuo ang clan ni na Asahi, ngunit sa kanilang pinakaunang misyon, si Asahi ay ginawang bato ng isang kakaibang halimaw. Dahil dito, si Maya at ang iba pa ay desperadong naghanap ng anumang posibleng lunas, upang mailigtas si Asahi. Lumalabas na si Asahi ay mayroon pang kamalayan, at naririnig nito ang lahat ng kanilang sinasabi at nakikita niya rin ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Sandali namang pinag-isipan ni Maya na gamitin ang pagkakataong ito upang ito'y halikan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili sa mga huling sandali. Binuhat niya ito papunta sa kanyang kama, at sinubukan niya ang iba pang mga paraan upang ito'y iligtas, ngunit lahat ng iyon ay nabigo. Di nagtagal, nagtipon-tipon ang lahat ng mga dalaga, ngunit hindi pa rin sila makahanap ng solusyon upang mapagaling si Asahi. Sa sandaling yun, dumating si Kilmaria upang muling bumisita, at nang makita niya na lumapit si Maya kay Asahi at sinusubukan itong halikan, inatake ito ni Kilmaria at pinigilan niya ito sa mga huling segundo. Nagalit si Maya at iginiit na sinusubukan lamang niyang iligtas si Asahi, ngunit bilang tugon, gumamit si Kilmaria ng isang napakalakas na spell na nakapagpagaling agad kay Asahi. Natigilan si Asahi ng matuklasan na kaya rin palang magpagaling ni Kilmaria, at lumalabas na natutunan niya ito bilang karagdagang kasanayan. Napagtanto naman ni Maya na si Asahi ay may malay pala sa buong oras, at nakita rin ito ang lahat ng nangyari. Humingi si Kilmaria ng pera kay Asahi, bilang kabayaran raw nito sa pagliligtas na kanyang nagawa. Sa sandaling yun, nagmadaling pumasok si Maya sa kanyang silid, halatang nahihiya sapagkat nakita siya ni Asahi na walang suot habang naliligo. Kinabukasan, pumunta sila sa guild upang opisyal na irehistro ang kanilang clan. Nang tanungin si Asahi kung ano ang pangalan, wala siyang ideya kung ano ang pipiliin, nagmungkahi ang grupo ng mga pangalan, nagatubili si Asahi,
hindi makapagdesisyon ng angkop na pangalan, kaya't pumagitna si Maya at pinangalanan itong Asahi's Powerful Party. Paglipas ng ilang linggo, habang kasalukuyang umuulan, iminungkahi ng dalawang ate ni Asahi na halikan raw siya ng mga ito upang sa gayon kaagad na tumigil ang ulan. Kaagad na ginamit ni Asahi ang spell para makatakas, na nag-iwan sa kanila na nandidiri sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Nang lumitaw ang isang mangkukulam na nagngangalang Wally, ibinunyag niya na siya raw ang dahilan ng maulan na araw, sapagkat sinusubukan niyang gawing mas masaya at puno ng mahiwagang sorpresa ang kapaligiran. Sumunod na araw, nang tuluyan ng tumigil ang ulan, tumambad sa lungsod ang lubos na pagbaha, at sa hindi inaasahan, isang slime ang lumabas mula sa tubig at inatake si Asahi. Habang nagtatalo sina Maya at Kilmaria kung sino ang magliligtas kay Asahi, nagawa naman ng makawala ni Asahi ng mag-isa. Mabilis na naging malinaw na humaharap sa matinding krisis ang buong lungsod, dahil sa biglaang paglitaw ng mga slime. Nang magsimula ang malawakang paglikas, nagmadali si Asahi upang tulungan ang mga tao. Di nagtagal, napagtanto ni Maya ang laki ng pinsalang dulot ng mga slime, kaya't nagsimulang lumaki ang kanyang hinala na may kumokontrol sa mga ito mula sa likod ng mga eksena. Nang masabi ni Tanya na hindi niya makita ang kanyang kapatid na si Roy, naghinala kaagad siyang baka kasalukuyan na iyong nasa panganib. Ipinangako naman ni Asahi na hahanapin niya si Roy, upang maipagpatuloy raw ni Tanya ang paglikas sa mga taga-nayon. Napagpasyahan naman ni Maya at Kilmaria na lipulin ang lahat ng mga slime, gayunpaman, pinigilan sila ni Asahi, na ipinaliwanag na ang paggamit ng kanilang buong kapangyarihan ay maaaring sumira sa buong lungsod. Nakinig sila at nagpigil, ngunit bigla nilang naramdaman ang presensya ng kalaban. Kasabay nito, habang tinutulungan ni Tanya ang mga sibilyan upang makalikas, bigla na lamang gumana ang isang spell, na naging sanhi ng paglitaw ng mga halimaw at pag-atake sa mga tao. Doon din ay namagitan ng angkan ng Palmon, na nagbigay ng isang makapangyarihang fire spell na tumapos sa mga lumilipad na halimaw at sumira sa mahiwagang tarangkahan. Di nagtagal, may mga bagong halimaw na lumitaw mula sa isa pang mahiwagang tarangkahan, na determinadong pumatay ng mga tao. Nagtatago si Roy kasama ang isang sugatang batang babae, hindi makatakas dahil hindi ito makalakad, ngunit, biglang lumitaw si Asahi, upang sila'y tuluyang iligtas. Nagsimula silang maghanap ng ligtas na ruta, ngunit pinalibutan sila ng mga halimaw, at nakulong sila gamit ang malalaking ahas na slime. Hindi makalaban si Asahi habang karga ang sugatang batang babae. Ngunit sa pinakahuling sandali, sila ay iniligtas ng kriminal na lumitaw sa simula ng kwento. Bahagyang natigilan si Sahi, sapagkat hindi siya makapaniwalang isang matandang kaaway ang dumating upang sumaklolo sa kanila. Lumitaw ang isa pang ahas na slime, ngunit sumugod si Siegfried at iniligtas sila, at pinaslang niya ang halimaw sa isang pag-atake lamang gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, sinabi sa kanila ni Siegfried na hindi pa raw natatapos ang labanan, pagkat kinakailangan pa raw nilang sirain ang ugat ng kaguluhan. Habang si Siegfried ay nakikipaglaban mismo sa mga halimaw, si Tanya ay humingi ng tulong sa mga maharlika, ngunit ang problema, walang nagbukas ng kanilang mga pintuan. Sa kabilang dako, naghanap si Asahi ng ligtas na lugar at nakakita ng isang inabandonang simbahan. Kasabay nun, naisip naman ni Tanya na humingi ng tulong sa pamilya ni Gloria, ngunit inatake siya ng mga halimaw habang nasa daan. Sa loob ng simbahan, nagpasalamat ang sugatang batang babae kay Asahi, samantalang makikita naman si Sophie na patuloy sa pagpapagaling ng walang pahinga. Siya ay lubos ng napapagod, ngunit hindi pa rin siya tuluyang sumuko. Gayunpaman, nang makita niya si Asahi, muntik na siyang bumagsak dahil sa labis na pagkapagod. Ngunit, pinigilan niya ang sarili, at pilit pa rin niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa pagpapagaling sa sugatang batang babae. Biglang sumigaw sa sakit ang isang miyembro ng dating grupo ni Sophie, kaya't nagmadali ang dalaga upang pagalingin ito. Ngunit, ang kanyang mga kasama ay tinatrato pa rin siya ng may kayabangan, kaya't dahil sa galit, tinuruan niya ang mga ito ng isang malupit na aral. Sa kabila namang dako, makikitang nakatayo si Tanya sa harap ng mansyon ng pamilya ni Gloria habang inaatake ng mga halimaw ang mga tao. Masayang nanood ang masamang mangkukulam sa likod ng kaguluhan, tuwang-tuwa sa pagkawasak na dulot niya. Subalit, kaagad siyang natagpuan ni Maya at Kilmaria, at nagpa siya ang dalawa na paslangin siya kaagad. Sa loob ng mansyon, sinubukan ni Gloria na kumbinsihin ang mga katulong na buksan ang mga gate at tulungan ang mga tao. Ngunit tumanggi ang matanda, at sinabing tungkulin niyang protektahan ang mga ari-arian ng pamilya ni Gloria. Gayunpaman, nahikayat pa rin siya ni Gloria at binuksan ang gate, at tuwang-tuwa siya nang makita si Tanya. Sinabi sa kanya ni Tanya na nasa lungsod pa rin si Asahi, at kasalukuyang hinahanap si Roy. Bigla, isang halimaw ang sumalakay kay Tanya, ngunit lumitaw si Tigre sa tamang sandali at iniligtas siya, sa kabila ng kakaibang anyo nito. Kasabay nito,
Hinarap ni Maya at Kilmaria ang demonyong mangkukulam na si Gali. Tinanong ni Gali si Kilmaria kung pinagtaksilan ba raw niya ang hari ng mga demonyo, at hinimok niya rin itong tumulong sa pagwasak ng lungsod. Ngunit, namagitan rito si Maya, at walang pakundangan itong tinanggihan. Sa galit, inatake ni Gali si Maya gamit ang isang makapangyarihang fire spell. Sa ibang bahagi ng lungsod, nagpatuloy si Asahi sa paghahanap sa kaibuturan ng slime. Biglang lumitaw si Gloria, at labis siyang natuwa nang makita siya. Nang gamitin naman ni Kon ang kanyang kakayahan, nagawa nitong matagpuan ang kasalukuyang hinahanap ni Asahi. Sa sandaling iyon, nabigla si Gali nang makitang nakaligtas si Maya sa kanyang salamangka. Gumanti si Kilmaria ng isang malakas na pag-atake, na nagpatalsik kay Gali palayo. Bagamat malubhang nasugatan, nagawa ni Gali na makatakas. Nang maramdaman ng panganib, umatras si Kilmaria, habang naghahanda naman si Maya upang tuluyang tapusin ang laban. Sa kabilang panig, sinubukan ng grupo ni Asahi na sirain ang sentro ng halimaw, ngunit napakabilis nito, at bigla nitong tinangka na itago ang sentro sa kalangitan. Humingi ng tulong si Asahi kay Gloria, kaya't kaagad itong pumayag at inihagis siya ng mataas sa ere. Nagpumigla si Asahi habang sinusubukan siyang hilahin pababa ng halimaw, ngunit gamit ang lahat ng kanyang lakas, inihagis niya ang isang bato, na direktang tumama sa kaibuturan ng halimaw na tuluyan nitong ikinawasak. Bumagsak si Asahi sa lupa, ngunit sumugod si Maya at nasalo siya bago pa siya masaktan. Nagtaka si Asahi kung ano ang nangyari sa halimaw, ngunit nalaman niyang naglaho ito sa isang hukay, kasama ang natalo na si Gali. Nang gabing iyon, si Asahi ay napromote sa ranggo ng golem, at isang ranggo na lamang ang agwat bago niya tuluyang makamit ang ranggo ng dragon. Ipinagdiwang ng kanyang mga kaibigan ang kanyang tagumpay at promosyon, at kinagigiliwan ang pagkaing inihanda ni Maya gamit ang sarili niyang mga kamay. Kalaunan, natagpuan ni Asahi si Maya sa labas, at pinasalamatan niya ito sa pagiging isang kahangahangang ate. Namula siya at sinubukan na halikan si Asahi, ngunit pinutol ni Sophie ang sandali, sinasabing umiiyak si Gloria dahil pakiramdam niya ay tinatanggihan siya. Nakatayo roon si Asahi, lubos na nalilito.